Xiaoxu. Pakakasalan mo ako. Pakakasalan niya, pakakasalan niya. Qiao Yuning, gamit ang ganitong murang bulaklak, gusto mo nang mag-propose sa akin. Ang hina naman nito, sobra namang simple. Si Kanggong, basta, nagbigay ng bagay si Xiaoxu, na nagkakahalaga ng 50,000. Kanggong. Sino si Kanggong? Bakit ang dami mong tanong? Tingnan mo ang sarili mo. Ganyan ka, walang kakayahan. Sawa na ako. Tayo. Tapos na. Xiaoxu. Naiinis ka sa akin dahil sa kahirapan ko. Pero lahat ng iyon ay gumastos para sa pagpapagamot ng nanay mo. Nailabas ko na ang lahat ng ipon ko. Nagbigay ako ng napakarami para sa iyo. Hindi mo ako dapat ganyanin. Ano naman kung ganun? Lahat ng iyon ay kusa mong ginawa. Hindi kita pinilit. Ibinigay ko ang lahat para sa iyo. Bakit mo ako ginaganyan? Hintayin mo. Darating ang araw na ipaparamdam ko sa iyo ang pagsisisi sa mga pinili mo ngayon na desisyon. Nakatuklas ng host na nasa matinding pagkadismaya at hindi mapayapang damdamin. Matagumpay na na-activate sistema ng impormasyon para sa pagsasagawa ng balitakbo sa buhay. Sino ang nagsasalita? Ang sistemang ito ay batay sa mga pangyayaring kinahaharap ng host na random na maglalabas ng mga gawain. Kapag natapos ang mga gawain, makakakuha ka ng mahalagang impormasyon para sa mabilis na yaman at tagumpay. Sistema. Tinutukoy na target na tao. Si Lin Siran ay nasa panganib. Nag-trigger ng emergency na misyon. Iligtas si Lin Siran. Natapos ang misyon. Gantimpala, 1,000,000 halaga ng impormasyon. Si Lin Siran. Nasa panganib. Milyong antas ng impormasyon. Tulong. Maganda. Lahat ay na-drop. Huwag nang lumaban. Sumama ka na lang kay kuya. Masamang tao. Mahal na bata, bakit hindi ka pa umalis? Sandali. Kahit na nailigtas kita, hindi naman dapat na agad-agad kang magpakita ng ganito. Ako ay pinakain, mga bagay na marumi. Tulungan mo ako. Yung babae ay hindi pala panaginip. Tapos na ang misyon. Congratulations sa host, matagumpay na na-unlock. Impormasyon na nagkakahalaga ng 300,000 yuan. Maari bang kumpirmahin? Totoo ang sistema. Tanggapin. Tanggapin ngayon. Nilalaman ng impormasyon. Sa lumang kalye ng mga antikes ng Linjiang. Sa unang pwesto, may isang nagkakahalaga ng 3,000,000. Ming Dynasty na insenso. Dahil hindi marunong ang nagtitinda. 200 piso lang ang kailangan. Para sa insenso na nagkakahalaga ng 3,000,000. Kung totoo ang sinasabi ng sistema, di ako'y yayaman na. Kailangan ng magmadali at tingnan. Ito ang sinasabi ng sistema. Isang insenso na nagkakahalaga ng 3,000,000. Hindi ko akalain na totoo nga. Boss. Ito. Magkano ito? Oh. Magaling ang mata ng batang ito. Ito ay isang lumang bagay. 200,000. Walang bababa sa presyo. Sabi ng impormasyon, ang pinakamababang presyo ng nagbebenta ay 200. Ngayon nga, sinasabi na 20,000. Mukhang gusto nilang manloko. 200,000. Kunin mo na lang ang sa iba. Ay. Ganito. 2,000. 2,000, kunin mo na. 200. Kung mabenta, ibenta mo. Kung hindi, ayos lang. Nagawa. Ikaw ba ay delete code o cash? Ginoong Wang. Ito ang iyong reservation na may enamel. Pakisilip ito. Ginoong Wang, tingnan mo muna. Hello, Mom. Nakuha ko na ang bagay na ito.
Ayos lang, huwag kang mag-alala. Tungkol sa kasal ng pamilya Lin. Siguradong makakamit ko ito. Manager, tinatanggap niyo ba ang incense burner na ito? Hindi kami tumatanggap. Kami ay tindahan ng guksun. Wala kaming tinatanggap na basura, umalis na kayo. Nakatukoy ang target na tao. Ginoong Yang. Nakaharap sa host, nagsasagawa ng pang-aasar at pagpapaalis. Nakapag-trigger ng misyon na sampalin. Paalisin si Ginoong Yang sa amoy ng insenso. Tunay na halaga. Nagpahiya sa kanya. Gantimpala sa natapos na misyon. 10 milyong halaga ng impormasyon. Noong una, nag-aalala pa. Gustong ipakita ang antigong ito sa ibang tao. Para sa 10 milyong halaga ng impormasyon. Kaya't mas mabuting wala na lang. Kaysa magdagdag pa ng problema. Manager, ito ay isang Ming Dynasty na insenso. Hindi mo man lang tiningnan ng mabuti. Bakit mo naman siya paalisin? Sa ganong uri ng mahirap. Saan siya kukuha ng Ming Dynasty na insenso? Manager Yang, huwag kang magpaloko sa kanya. Huwag kang magpapauto. Kilala ko ang taong ito. Isang cute na tao. Ano bang maganda ang mayaalok niya? Hindi nakapagtataka. Naamoy mahirap siya mula ulo hanggang paa. Dalhin mo na ang mga basura mo. Umalis ka na agad. Sandali lang. Boss. Bakit ka nandito? Oy, bata. Yung insenso mo, pwede ko bang makita? Boss. Kitang-kita na peking produkto ito. Bakit mo pa kailangang sayangin ang oras? Tumahimik ka. Mukhang bulag ka na nga. Pati ang insenso ng Dinastyang Ming hindi mo makita. Ano? Ano ito? Isang insenso burner mula sa Dinastyang Ming. Paano ito posible? Boss Lu. Baka nagkamali ka ng tingin. Itong sirang banga. Paano ito magiging antigong bagay? Xiao Wang. Nag-aaral ako ng mga antigong bagay ng mahigit 30 taon. Tiyak na hindi ito mali. Itong insenso burner. Talagang, isang bagay mula sa kalagitnaan ng Dinastyang Ming. Ayon sa kasalukuyang halaga sa merkado, hindi bababa sa 3 milyon. 300. 3 milyon. 3 milyon. Tumpak na tumpak sa sinabi ng sistema. Uy, batang lalaki. Maganda ang pananaw mo. Nag-aalok ako ng 3 milyon. Ano sa tingin mo, ibebenta mo ito sa akin? Boss. Gusto ko sanang ibenta. Pero sinabi ng manager, hindi ka tatanggap ng basura dito. Boss. Nagkamali lang ako sa pagtingin. Nagkamali sa pagtingin. Kahit simpleng pagtukoy lang. Mali ka na. Sa ganyang kakayahan, paano ka nagtatrabaho dito? Tao, tulungan niyo ako. Paalisin niyo siya. Sumpa, hindi na ako gagawin ulit. Ginoo Wang, tulungan niyo ako. Hindi mo sinabing siya ay isang maliit na cutie. Hindi ba pwedeng totoo ang mga yon? Ikaw mismo ang nagkamali sa paningin. Ano ang kinalaman ko dito? Ikaw. Uy, bata. Ngayon, ang insenso. Mabibili mo na sa akin, di ba? Siyempre. Salamat, boss. Itong batang ito. Saan galing ang Ming Dynasty na incense burner? 4, 5, 6, 6 na 0. 3 milyon talaga. Ngayon talagang yumaman na tayo. Natapos na ang misyon. Binabati kita, tagumpay mong na-unlock. Isang impormasyong nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang detalye ng impormasyon ay mamayang 8:00 ng gabi. Ang presyo ng Maori coin ay magsisimulang tumaas ng mabilis. Matapos ang 2 oras na tuloy-tuloy na pagtaas, mararating nito ang pinakamataas na punto at magsisimulang bumaba. Ang presyo sa pinakamataas na punto ay maaaring umabot ng 10 beses. Maori na pera. Tumaas ng 10 beses. Mayroon akong 3 milyon ngayon, kung maitataya ko lahat ito. At ibebenta mula sa pinakamataas na punto. Hindi ba't kikita ako ng malaki? Hey, Yijay. Naalala ko ikaw. Nakatrina ng trading ng cryptocurrency, di ba? Ayan, Gil. Lin, sabi ng nanay ko. Talagang mahilig kayong mangolekta ng mga antigong bagay. Ito ay matagal ko nang hinanap. Bago ko ito nakuha. Cloison. Napakaganda ng kalidad. Tingnan mo nga. Gusto mo ba o hindi? Xiao Kang, may puso ka talaga. Tatawag na ako. Para makauwi si Xiran. Mamaya. Mag-usap kayo ng maayos. Umalis na si Xiran. Lola. Bakit ka nagmamadaling bumalik sa akin? May nangyari bang importante? Ayos lang si Lola. Pinatawag ka niya pabalik. Para sa'yo. Si Xiao Wang. Ngayon ay. Sadyang dumaan para makita ka. Sabi mo kahit gaano ka kabisi. Kailangan mo ring maglaan ng oras. Para makasama ang iba sa pagkain, di ba? Ayan, Gil. Lin, anong gusto mong kainin? Ipapagawa ko sa sekretarya na magpareserba. Lola. Talaga. Nakalimutan kong sabihin sa'yo.
May boyfriend na ako. Ano? May boyfriend ka na? Ano ng pangalan ng lalaki? Anong trabaho niya? Sino-sino ang mga tao sa bahay niyo? Kailan mo siya nakilala? Bakit hindi mo sinabi kay Lola? Ah, okay, ayusin ko agad. May urgent na trabaho ang kumpanya. Sige, punta ka na at ayusin mo. Kapag may libreng oras, dapat mong dalhin ang boyfriend mo para makilala ni Lola. Naiintindihan ko. Sige, uuwi na ako. Pasensya na, Xiao Kang. Si Ran, palagi ka namang abala. Mukhang ngayon ay sayang ang pagpunta mo. Lola, walang anuman, dahil sobrang abala si Genji. Lin, kailangan kong ipagpaliban na lang ang pagbisita. Walang problema. May boyfriend pa. Kung hindi dahil sa kumpanya nyo, akala mo gusto kong pumunta. Nakakainis. Siguradong dahil nakita ko yung mahirap ngayon. Sobrang malas. Sabi ko, bakit ganito? Sobrang malas ngayon. Lahat ng bagay hindi maayos. Kang. Nasa shopping siya. Nakakita siya ng isang bag. Pwede mo ba siyang bilhan? Yung bag na ito, talagang gusto niya. Ang sama. Araw-araw na lang niyang sinasabi. Bumili ng anong sirang bag. Saan ako kukuha ng ganong kalaking pera? Siksaya Aksu. Kamakailan lang. Medyo nahihirapan ako sa pera. Yung si Qiao Yuning. Pero nagbebenta ng mga antigong bagay. Kumita ng 3 milyon. Bakit hindi? Hayaan mo siyang bumili para sa'yo. Xiao. Sabi ni Kang Je, si Qiao Yuning ay nakapagbenta ng isang antigong bagay at kumita ng 3 milyon. Ano? Si Qiao Yuning? Paano posible ito sa batang ito na mayroong anumang antigong bagay? Naiintindihan ko na. Xiaoxu. Napaloko tayo ni Qiao Yuning. Yung lalaking iyon. Napaloko tayo niya. Sinasabi mo ba? Isipin mo. Isang mahirap na tao na may ingay. Paano posible na mayroong antigong bagay? Ito tiyak na mana ng kanilang pamilya. Mukhang palagi kanyang nililinlang. Itinatago niya ang kayamanan ng palihim. Matagal na tayong magkasama. Hindi man lang niya nabanggit ang salitang antigong. Sa akin. Xiaoxu. Kakabreak lang inyo. Agad-agad, kumuha na siya ng 3 milyon. Pumunta sa masayang buhay. Ito ay hindi patas para sa iyo. Sobrang hindi ito makatarungan. Paano mo kayang tiisin ang ganitong sitwasyon? Ano ang dapat kong gawin? Ano pa bang magagawa? Siyempre, kailangan niyang bumalik. Itong perang ito, dapat ay makuha mo ang kalahati. Ito ay tinatawag na bayad sa pagkabata. Tama nga. Tama ka, Xiao. Kailangan kong humingi sa kanya ng bayad sa paghihiwalay. Gusto ni Qiao Yuning na siya lang. May 3 milyon. Mamuhay ng maayos. Mangarap. Utang. Kuya, sinasabi mo na hindi mo lang gustong ilabas ang bagong kitang 3 milyon. Lahat ay ilalagay sa Mauritian currency. Kailangan mo ring isama ang mga ari-arian na ipinundar ng mga magulang mo. Hindi ba't masyado itong delikado? Aji, magtiwala ka sa akin. Wala akong ganap na katiyakan. Hindi ko ito gagawin. Pero masyadong mataas ang panganib na ito. Kung sakaling maging hindi maingat at mahuli, mawawalan ka ng lahat ng iyong yaman. Jai, maniwala ka sa akin. Gawin mo lang ang sinabi ko. Bumili ng lahat. Walang natirang sentimo. CJ, dahil sobrang kumpiyansa ka, Ning. Kaya't, hindi na ako magdadagdag. Gagawin ko na ang iyong order. Alaynan. Qiao Yuning. Sabi nila na nagbebenta ka ng antigong bagay. Kumikita ka ng 300,000. Dapat mong hatiin ang pera. Sa akin. Hatiin mo sa akin. Layang Xu. Ang kapal ng mukha mo. Bakit hindi ka pumunta sa bangko para mang-hold up sa counter? Aking pera. Bakit ko ito ibabahagi sa iyo? Dahil sa mga taon ng aking kabataan na nasayang sa iyo. Isang walang silbi. Hindi ba dapat mong bayaran ang perang ito? Dapat mo bang hindi ito bayaran? Ang perang ito ay ituring mong bayad sa aking pagkawala ng kabataan. Nagawa na ni Ning Je. 350,000. Binili lahat ng Mauritian currency. Hintayin na lang natin ang gabi. Ano? Qiao Yuning, 3 milyon. Ininvest mo lahat sa cryptocurrency. Nabaliw ka na ba? Yung pera mo, kung mawalan ka ng lahat, sino ang dapat kong hinga ng bayad sa pagkawala?
Kailangan mo na ngayon. Agad-agad. Ibalik mo sa akin ang pera. Bayad sa pagkawala. Layang Xue, talagang. May mukha ka pang magsalita, ah. Huwag mong kalimutan. Tiya ay nagkasakit. Na ospital dahil sa operasyon. Ako ang nagbayad lahat. Kung magpapatuloy kang makipag-argue, pwede akong magreklamo at mabawi ang pera. Joe Yuning, kung talagang gusto mong kunin ang pera para mag-invest sa crypto, maghintay ka na lang na mawalan ng lahat. Kami at ang Hongyuan Construction ang nakipagtulungan sa pangunahing proyekto. Biglang humiling ang kabilang panig na magbayad ng maaga ng 30% sa susunod na yugto, pondo ng proyekto. Ngunit ang aming puhunang likido, karamihan, ay nailaan na ayon sa plano. Ibang mga proyekto sa pananaliksik. Kung magpapatuloy ito, ang aming kadena ng pondo, magiging napaka-nervy. Agad na makipag-ugnayan sa legal department. Suriin muli ang mga tuntunin ng kontrata, partikular na ang mga pagbabago sa pagbabayad, at ang mga detalye ng pananagutan sa paglabag. Bukod dito, abisuhan ang financial department tungkol sa daloy ng pera, at lahat ng mga ari-arian ng kumpanya ay ilatag ng maayos, gawa ng isang bill para sa akin. Bukod dito, ipaalam sa lahat ng tao sa proyekto. Sa loob ng 10 minuto, magtipon sa silid ng pulong. Ito ay si Ginoong Lee agad kong ayusin. Sinasabi mo, yung mahirap na si Kiao Yuning, na ginastos ang 3 milyon para mag-trade ng cryptocurrency. Nga. Yung coin na yun, anong pangalan? Mori coin. Hindi ko pa narinig yun. Kuya Kang. Sabi mo. Sa pagkakataong ito ni Kiao Yuning, talagang talo na siya. Hindi na kailangang sabihin pa. Yung klase ng pangalan, sobrang pangit at walang kwenta. Kahit impormasyon ay wala na. Mga peking barya na hindi matukoy. Sobrang halata na ito ay isang bula. Tanging mga katulad ni Kiao Yuning na walang isip at gustong yumaman. Ang maloloko. O ikaw ay may tamang pag-unawa, kasama ang tamang tao. Kung ito ay habang buhay, kasama ang lalaking iyon. Anong kinabukasan? Meron pa sa buhay na ito. Halika. Kang Ji. Ito ang maoli na pera. Ito. Ano nang nangyari dito? Sabihin mo nga. Nagsasalita ka ng hindi tuwid. Bakit parang ang hirap? Itong Mauritian rupee. Talagang tumaas nga. Paano nangyari yon? Paano ito posible? Talaga namang napasubo ang batang ito. Parang pusa na nakatagpo ng 3 daga. Ay, kangkong. Sabi nga, ang mahirap ay biglang yumayaman. Mahirap mag-ingat ng yaman. Kahit na itong batang ito ay nakakuha ng kaunting yaman. Sa tingin ko, hindi naman siya makakapagtaguyod nito. Tama ka dyan, kanggong. Ang ganitong yaman ay mabilis dumating at mabilis ding mawala. Sa pagkakataong ito, swerte siya. Sa susunod, hindi sigurado. Tama ka. Si Kiao Yuning na batang ito. Hindi ko kayang maniwala na kaya niyang maging maswerte habang buhay. Talaga namang kahanga-hanga ka, Ningje. Itong mauri na pera, hanggang ngayon ay naging 9 na beses na at patuloy pang tumataas. Jai, may 2 minuto pa bago umabot sa pinakamataas. Kapag dumating ang oras, agad nating ibibenta lahat. Ningje, ngayon ang taas ng galaw. Baka magbenta na tayo. Hindi ba't mawawalan tayo ng maraming kita? Bakit hindi? Maghintay pa tayo ng kaunti. Kapag dumating na ang oras, agad tayong magbenta. Walang kahit 1 segundo na dapat mawala. Maniwala ka sa akin. Hindi ako magkakamali sa desisyon ko. Ngayon na. Ang galing mo talaga. Ning, 300,000. Kasama ang bahay. 50,000 na utang. 10 beses talaga. Ning J. Ang halaga ng transaksyon ay 35 milyon. Hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Napakaraming pera. Dahil sa atin, nakapagbenta tayo sa tamang oras. Kaya't pinakamalaki ang kita. Aji. Tingnan mo ulit ngayon, ang presyo ng Maoli coin. Hindi pa nga 1 minuto. Biglang bumaba ng parang pababa sa bangin. Kagagaling lang natin. Kung nahuli tayo, 1 minuto lang sana ang palugit. Hindi ba? Kailangan talagang mawalan ng lahat ng pinuhunan. Ning J, ang galing mo naman. Mas sobra pa sa kay Buffett.
10 beses ang kita. Tiyak na magsasara ang dealer. Sige na. Ngayon ay isang malaking tagumpay. Magpakasaya ka ng husto. Cancun. Bumaba ang Mauri coin. Talaga nga. Tumaas ito ng 2 oras. Pero 1 minuto lang ang resulta. Diretso na itong bumagsak. Mas mabilis pa itong bumagsak kaysa sa pagtaas. Sabi ko na nga ba? Itong Mauritian dollar, hindi na ito tataas. Dati. Nagtatangkang mandaya sa mga maliliit na mamumuhunan. Mag-umpisa ng magbenta. Ganitong mga fake na coin. Habang tumataas ng sobra. Habang bumababa ng sobra. Kung hindi mag-iingat, sasayangin mo lang. Wala nang matitira pang pantakip. Kapag pumasok ang mga amateur, parang laro lang ito. Pero meron pang, ang daming tanga, napilit na pumapasok. Kang J. Sabi mo, baka si Kiao Yuning, hindi talaga, nakapagbitaw ng maaga. Isang mahirap na biglang yumaman. Hindi pa niya nakikita ang ganitong kalaki. Pag nakita niyang tumaas ng ganito, siguradong mapang-akit ang kasakiman. Nais niyang kumita pa ng mas marami. Asawa ko. Yung ganon, isang mahirap na walang kaalaman. Natatakot ako. Wala talagang ideya kung ano ang ibig sabihin ng huminto kapag maganda na. Mahirap na nakatagpo. Nang malas, nakita ang pera na dumodoble. Paano mo may iwanan yan? Yung mga mahihirap. Kahit pa tumama ang swerte mula sa langit. Hindi niya kayang tanggapin. Deserve niyang maging mahirap magpakailanpaman. Tama si Kangkong. Kung usapang pamumuhunan, masasabi ko, si Kangkong ay may malawak na pananaw. Parang liwanag ng mata. Tara na. Sabay-sabay nating itaas ang baso para kay Kuya Kang. Tara na, tara na, tara na. Kuya Kang, umalis na muna tayo. Kiao Yuning. Narinig ko na yung inihain mong Mauri na pera. Tumaas lang ng 2 oras. Ay bumagsak na. Sa tingin ko, yung 3 milyon mo, baka naubos na lahat. Layang Xu. May mga sponsor na sila. Nasa isip mo pa rin. Yung 3 milyon ko. Hindi siya. Hindi ka ba nasisiyahan? Ikaw, Kiao Yuning, ano bang sinasabi mo? Kapatid, hindi ko sinasabi na ikaw. Babae, hindi mo siya mapapanatili. Ang perang ito, hindi mo rin mapapanatili. Ganito ang pagiging lalaki. Umabot ka sa ganitong antas. Naiinis ako para sa'yo. Tulad ni Liang Xu, saan ka makakahanap ng pera? Anong babae ang natumba? Ayaw ko pang umalis. Baka. Isang araw. Magiging berde na ito. Ikaw. At. Sino ang nagsabi sa'yo na nalulugi ako? SD. Kiyosai Nanji. Anong pinapakita mo? Mauri coin na lang. Bumagsak na ng ganyan. Paano ka hindi nalugi? Mga ganitong maliliit na barya. Ang taas-baba ay sa isang iglap. Mga batikang mamumuhunan ng dekada. Pumasok. Hindi lahat ay makakalabas ng buo. Ah, katulad mo. Maliban na lang kung magbukas ka ng langit. Ganyan lang. Paano mo naman makokontrol yan? Nakikinig ako sa inyo. Ang hirap naman. Layang Xu. Akala ko dati. Tinawag kitang asawa. Hindi ko inasahan. Na ganito kang walang hiya. Buti na lang sining. Ang nagpalaya sa'yo. Ikaw. Buksan mo ng malaki ang mata. Maigi mong pakinggan. Malinaw mong maintindihan. Nasa pinakamataas tayo. Nagbebenta ng malakas. Presyo ng transaksyon 35 milyon. Lumampas ng 10 beses. Ano? Hindi ito possible. Paano ito magiging posible? Kiao Yuning, ikaw isang walang kwentang lalaki. Bakit ganito kabuti ang swerte mo? Hindi ba't dahil sa iyo ito? Layang Xu, hindi mo ba napansin? Simula nang umalis ka, ang swerte ni Ningji ay hindi na mapigilan. Ay, napansin ko nga. Si Ningji ay nakipaghiwalay sa iyo. Talagang tama ang paghahati. Eh, Jai, bakit pa tayo makikipag-usap sa kanila? Tayo na. CJ. 350 milyon lang. Kaya nilang maging ganito katapang. Tingnan mo. Magsasagawa rin ng pagbagsak. Muda. 30 milyong. Sinasabi mo ba na nag-trade ng cryptocurrency si Kiao Yuning? Kumita siya ng 30 milyong. Paano siya biglang kumita ng ganitong kalaking pera? Hindi pa siya nakakaabot ng swerte. Itong lalaking ito, kakabreak ko lang sa kanya. Tapos kumita siya ng malaking halaga. Bakit hindi siya noon pa? Kung ganito sana siya noon, hindi na sana ako naghirap. Naghahanap ka ba ng ibang lalaki? Kaya mong kumita ng 3 milyon. Hindi lang ito.
Dahil sa swerte, hindi ko akalain na si Kiao Yuning ay ganito na kaabilidad ngayon. Dahil si Liang Xu ay walang mata para sa ginto. Kaya't dumating na ang pagkakataon ko. Hindi ba? Ginoong Lin, inutusan niyo ako dati na alamin ang tungkol sa lalaking iyon. Nakuha ko na ang impormasyon. Ang pangalan niya ay Kiao Yuning. Dati siyang bahagi ng Longsheng Group. Sales manager. Kamakailan lang ay tinanggal. Ngayon ay naghihintay sa bahay. Naiintindihan ko na. Sige, umalis ka na. Ginoong Lin. Umuwi kayo kahapon. Baka pinagsabihan na naman kayo ng matanda. Nagpakasal ka na. Yun ang pinapahanap mo sa akin. Yung taong ito, hindi ba't gusto mong maging masyadong maangas? Mukhang kulang ka sa trabaho. Pasensya na. Aalis na ako para magtrabaho. Kiao Yuning. SD. Hello, Kiao Yuning, tama ba? Sino ka? Ako si Lin Siran. Yung araw na iyon. Sa hotel na iyon. Naalala mo pa ba? Nga. Yung tsik. Halos nakalimutan ko. Hindi ko pa naibabalik sa kanya. Pasensya na. Gusto ko rin sanang makipag-ugnayan sa'yo. Kaya lang sobrang abala ako lately. Ayos lang iyon. Kung may oras ka, ngayong hapon sa 2:00. Magkita tayo sa coffee shop sa ilalim ng Lin Group. Lin Group. Lin Siran. Lin Group. Wala bang koneksyon siya sa Lin Group? O ano? Nakatukoy ang target na tao. Si Qiangi. Lin ay nakakaranas ng pang-hold up. Nag-trigger ng emergency na misyon. Tulungan ang biktima ng pang-hold up. Kunin muli ni Qiangi. Lin ang kanyang mga ari-arian. Natapos ang misyon. Gantimpala, isang napakahalagang impormasyon. Hold upin ang aking bag. Hold up. Grabe naman. Pati gamit ng matanda, ninakaw pa. Ang bag. Sayang, nakatakas yung loko. Lola, ang bag niyo po. Tingnan niyo po kung may nawala. Ay, salamat talaga sa'yo. Walang anuman, walang problema. Batang lalaki, talagang salamat sa'yo. Kung hindi ka tumulong sa aking luma ng katawan, ngayon talaga hindi ko alam. Anong gagawin ko na? Nay, huwag po kayong mag-alala. Basta't hindi kulang ang mga bagay, ayos lang. Mayroon pa akong mahalagang bagay, aalis na ako. Mag-ingat po kayo. Ay, dahan-dahan lang. Binata. Huwag kang magmadali. Malaki ang naitulong mo sa akin. Kahit paano, kailangan kong magpakatino. Salamat, ha? Batang lalaki. Mukha kang hindi pa kasal, ano? Gusto mo ng asawa? Ako ang apo kong babae. Ang ganda-ganda niya. At magaling pa. Halika. Maaari ba kayong magpakilala? Ito ang kanyang business card. Haha, Lola. Nakatulong lang ako nang hindi sinasadya. Wala kayong dapat ipag-alala. Mayroon pa akong mahalagang bagay. Uuna na ako. Ang batang ito ay talagang mabilis tumakbo. Kitang-kita na maganda ang katawan. Alaynan. Hindi umaasa ng kapalit sa kabutihan. Mabait pa. Ang ganda ng batang ito. Karapat dapat siya kaiksira ng pamilya natin. Hey, Siran ah. Muday. Lola. Hindi ko ba nasabi? May boyfriend na ako. Huwag ka nang mag-alala. Sino ang nakakaalam kung totoo ka? Huwag mo akong lokohin, asawang matanda. Kung ayaw mong mag-alala ako ulit, bukas, kailangan mong dalhin ang boyfriend mo dito para makita ni Lola. Lola. Ginoong Lin, may appointment kayo ng 2:00 ng hapon. Nandyan si Ginoong Kiao. Nagkita sa kapehan. Siguradong nandyan na siya. Sige, pupunta na ako. Dahil hindi pa siya dumating. Tingnan muna natin ang impormasyong ito na nagkakahalaga ng milyon. Ano kaya ang nilalaman nito? Sistema, gusto kong tingnan ang impormasyon. Nilalaman ng impormasyon, matatagpuan sa timog ng lungsod. Ang Peace Community ay opisyal na magsisimula ng demolisyon sa susunod na buwan. Isasama sa pangunahing proyekto ng lungsod. Pangunahing plano ng bagong lungsod ng kultura at turismo. Upang maiwasan ang pagkaantala sa iskedul ng trabaho. Pinasimulan ang espesyal na pag-apruba para sa pagpapaalis. Hindi pangkaraniwang plano ng kompensasyon. Kompensasyon para sa pagpapaalis. Ipinapahayag ayon sa 3 beses ng kasalukuyang presyo ng bahay. Ang Peace Community ay kailangang F-demolish at muling itayo.
Ang kompensasyon ay ibinase sa 3 beses ng presyo ng bahay. Hindi ba't? Parang si God of Wealth ay may hawak na gintong brick. Tumama sa mukha ko. Kuya Yuning. Kuya Yuning. Hindi ko inasahan na makikita kita rito. Ang swerte naman. Nandito ka rin umiinom ng kape. Mayroon bang kailangan? Kung walang nangyayari, hindi kita mahanap. Pwede bang makipag-chat? Kuya Yuning, matagal na tayong magkakilala. Normal lang na mag-usap tayo habang magkakasama. Hindi ba? Itong si Sun Xiaoxiao. Dati kasama sila Yang Xu. Hindi naman siya nagkulang sa pangungutya sa likod. Isa akong taong walang ambisyon. Bakit ngayon nagbago na ng estilo? Hindi naman siya nag-iisip. Nakuhanin ang aking bato, di ba? Yuning Ji, huwag ka namang ganyan kamalamig. Sa totoo lang. Ngayon lang ako dumating para humingi ng tawad sa'yo. Humihingi ng tawad. Noon, ako ay naniwala sa mga salita ni Liang Xu. Sa harap niya, nagkaroon ako ng hindi pagkakaunawaan sa'yo. Ngayon ay naiintindihan ko na, hindi siya karapat-dapat sa'yo. Tulad mo na napaka-abilidad, at may pananagutan na lalaki, dapat ay karapat-dapat sa mas mabuti. Kuya Yuning, sa totoo lang palagi kong iniisip, na mas magaling ka kaysa kay Wang Shengkang, yung mga mayayamang anak. Dahil naghiwalay na kayo ni Xiaoxu, pwede ka bang mag-isip sa akin? Mag-isip ka naman tungkol sa sarili mo. Mag-isip ka tungkol sa'yo. Sun Xiaoxiao, hindi ka rin ba tinitingnan sa salamin? Tingnan mo ang itsura mo. Walang katawan, walang itsura. Walang anyo, walang anyo. Bakit ko naman iisipin ka? Ikaw. Qiao Yuning. Noon, isa ka lang cute na bata. Akala mo talaga, mayaman ka, makakakyat ka sa langit. Sa ganyang ugali mo, anong babae ang magpapahalaga sa'yo? Mahal, ito po si. Hindi pa nakikilala. Mahal, ito po si. Lin Siran. Kumusta? Ang pangalan ko ay Lin Siran. Ang kanyang kasintahan. Ang kasintahan niya. Ang kasintahan niya. Ah, tama. Siya ang aking kasintahan. May kasintahan na ako ngayon. Bakit ka pa rin nakikipag-ugnayan sa akin? Hindi ko bibitawan. Qiao Yuning, wala ka na bang hiya? Sino ba ang nanggugulo sa'yo? Dumaan lang naman ako. Aalis na ako ngayon. Salamat kanina, Miss Lin. Walang anuman. Ginoo Lin. Ito ang naiwan ninyo kanina. Ibalik sa may-ari. Kakaalis lang sa trabaho si Qiao Yuning. Sa harap ng 20 tseke. Hindi siya nagpakita ng interes. Medyo interesante. Ginoo Qiao, tinawag kita ngayon. Oh, naiintindihan ko, naiintindihan ko. Nakaayos na lahat. Ito ang aking household register. At mayroon pa. Ito ang aking title ng ari-arian. At ang aking bangko, patunay ng aking mga asset. Kung gusto mo lang, ngayon, pwede na tayong pumunta para magparehistro. Ginoo, nagkakamali ka. Ngayon ako'y nandito, para humingi ng pabor sa'yo. Na magpanggap na boyfriend mo. Tama ba? Bukas may family gathering ako. Kailangan kong magdala ng boyfriend pawi. Para mayroon akong dahilan na tumanggi sa mga pinaayos na blind date ng mga nakatatanda. Ina, Lin, parang tayo. Nagkita na tayo ng isang beses. Bakit ganito ang tiwala mo sa akin? Nakatulong ka na sa akin minsan. Ano ang dapat na hindi pagkatiwalaan? Sa huli, hindi naman ako malulugi. Ganito na lang. Gaano karami ang gusto mo? Magbigay ka ng presyo. Ginoong Lin, hindi ito tungkol sa pera. Nakatukoy na ang host ay nahaharap sa malaking pagkakataon. Nakapag-trigger ng itinalagang misyon. Sang-ayon sa kahilingan ni Lin Siran. Samahan siya sa pagdalo, sa pagtitipon ng pamilya. Tapos na ang misyon. Makakakuha ka na ng isang impormasyong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon. Grabe. Ang halaga ng misyon na ito. Parang tuwing nakakatagpo ako nitong babae. Lahat ay maaaring mag-trigger ng misyon. Sa ganitong paraan, siya ay talagang ang aking swerte. Ito. Ang pera ay masyadong karaniwan.
Ayan, Gil. Lin, tinutulungan kita sa bagay na ito. Sige, kung ganun. Mag-add tayo ng kaibigan. Ipadala ko sa'yo ang oras at address. Ayos na yan. May kailangan pa akong gawin. Uunahin ko na. Alaynan. Dahil kailangan mong dumalo sa salu-salo. Kailangan mo ng isang magandang kasuotan. Ngunit ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan nating kunin ang mga second-hand na bahay. Sa Peace Community. Huwag maghintay. Hello. Excuse me, do you have any available units in Yangguang community? I would like to know more. Yes, sir. Please wait a moment. I will check that for you right away. Kiao Yuning, bakit siya nandito? Baka bumibili ng bahay. Hindi iyon. Ngayon, napakayaman na niya. Bakit pa siya bibili ng second-hand na bahay? Baka. Sadyang nandito siya para hanapin ako. Talaga, hindi pa rin niya ako malimutan. Naging manliligaw ko ka ng 4 na taon. Paano naman biglang magbabago? Dahil sa yaman mo ngayon, at bumalik ka sa akin. Bibigyan kita ng pagkakataon na maibalik ang aking tiwala. Ginoo. Ito ang lahat ng sa Peace Community. Impormasyon sa ari-arian. May kabuang 32 unit. Tingnan mo kung may angkop sa iyo. Maaari tayong pumunta para magbayad ng deposito. Pumirma ng kontrata. Sa hiping na komunidad, talagang nandito siya para bumili ng bahay. Itong 32 bahay. Kukunin ko lahat. Ano? Ano? Sinasabi mo ba na itong 32 bahay ay kukunin mo lahat? Tama iyon. Pumunta ka at ihanda ang kontrata. Sige, Ginoo. Magpahinga ka muna dito. Aking ihahanda para sa iyo ang kontrata. Kiao Yuning. Baliw ka ba? Yung sa Peace Community, bakit mo pa pinapansin ang sirang bahay na ito? Paano ka pa nandito? Talagang malas. Ang bahay sa Peace Community. Walang halaga na tataas. Mababa ang kalidad ng kapaligiran at maraming residente. Maraming may-ari ang nahihirapang ibenta ito. Ikaw, okay lang sayo. Bumili ako ng 32 set ng sabay-sabay. Kaya naman. Sa akin, may ilang bagong, mga high-end na bahay sa subdivision. Malaki ang potensyal na tumaas ang halaga. Maganda ang paligid. Bibili ka ba? Bumili ka ng mga iyon mula sa mga komunidad. Bumili ka sa akin. Makakatulong ka sa akin na makumpleto ang isang malaking order. Hindi ba't ito ay kapwa kapakinabangan? Layang Xue, ulitin ko. Ang pera ko. Gusto kong gastusin ito sa gusto ko. Walang kinalaman sa iyo. Saan ako bibili ng bahay? Hindi pa panahon para sa iyo. Magpapakita ka pa ng kung ano-ano. Kiao Yuning. Huwag kang magmalaki. Para ito sa ikabubuti mo. Sige na. Huwag ka nang magpanggap dito. Layang Xue. Ngayon nandito ako. Ang pinakamalaking customer. Kung magpapakita ka pa dito. Ng isang salita pa. Kung hindi magagawa ang order na ito. Kahit anong gawin mo, wala kang silbi. Ginoo, nakahanda na ang kontrata ko. Ito ang 32 bahay. Ang kabuang bayad ay 2,880,000. Kung walang problema, magpunta tayo sa Say Lounge para pirmahan ang kontrata. Dito po kayo pumunta. Dito si Jing. Joe Yuning. Huwag kang mag-alala, sir. Gagawin ko ang lahat ng mga papeles. Sa pinakamabilis na paraan. Para sa iyo. Kung may bagong balita, ako ang unang makakaalam. Ibinabalita ko po sa inyo. Salamat sa effort, aalis na ako. Sige po, sir. Dito na po kayo. Ang taong may pera talaga. May ilang pahirap na pera. Hindi alam kung paano ipagyayabang. Hintayin nyo na lang ang mangyayari. Sa tingin mo lang, kahit gaano karaming pera, mawawala rin yan. Gusto kong makita, hanggang kailan ka magiging masaya. Sa kabuuan, kailangan nating makuha ang proyekto ng Peace Community sa lalong madaling panahon. Ito ay mahalaga para sa ang aming susunod na proyekto ba ay maayos na magsisimula. Ginoong Lin, ang pinakabagong pagsusuri ng proyekto ay nagpapakita na kung maghihintay tayo hanggang matapos ang buong tag-ulan, bago tayo magsimula, maaaring mawalan tayo ng 2 buwan ng gintong panahon ng konstruksyon. Hindi lamang tataas ang gastos ng higit sa 15%, malamang na hindi ito maihatid sa oras. Kaya, ang itinakda naming 2 buwan para sa negosasyon sa paglipat, maaaring hindi na sapat ang oras. Ngunit ang Peace Community, medyo espesyal ang sitwasyon.
Komplikado ang komposisyon ng mga residente. Maraming matatanda. Medyo magulo rin ang sitwasyon ng pagmamay-ari. May 2 buwang panahon ng negosasyon. Siyempre, masikip na ito. Kung mas pipigilan pa. Kung ganon, iminungkahi ko, nasimulan ang mabilis na pag-alis na plano. Para sa lahat ng may malinaw na pagmamay-ari sa Peace Community. Batay sa 3 beses ng presyo ng bahay. Bilang cash na kompensasyon. 3 beses. Ginoong Lin. Ito. Baka masyadong mataas ang gastos nito. Nagawa ko na ang kalkulasyon na ito. Kung ikukumpara sa proyekto, na naantala ng 2 buwan, ang mga pagkalugi, at ang potensyal na gastos sa paglabag. Mas makakabuti pa rin ang kalkulasyong ito. Nagsusumikap tayong makakuha ng oras. Tiyak na halaga ito. Mayroon pa bang katanungan ang lahat? Talagang ganito ang presyo. Maganda. Kung wala ng katanungan ang lahat. Sige, magtapos na tayo. Tara na. Konstruksyon, wag mahuli bukas, kailangan handa na. Profesional na kailangan gawin, wag mahuli bukas. Konstruksyon. Wag mahuli bukas. Halos nakalimutan ko na ito. Ito ay tungkol sa akin. Impormasyon na nagkakahalaga ng bilyon. Hindi pwedeng pabayaan. Habang maaga pa. Tamang-tama, magpapalit ako. Ng magandang damit. Pupunta ako. Siyempre, si Ningji pa rin. Ang gwapo niyang mukha. Ang katawan niya. Ang kanyang karisma. Talagang nalampasan siya ng 800 beses kumpara sa kanyang kasintahan. Walang liko-liko. Ayos na, tigilan mo na ang kalokohan. Sige, ito na lang. Oh, heto. Oh. Hindi ba't ito yung itinaboy ng kumpanya namin? Isang nawawalang aso. Si Manager Kiao ba? Wala na. Narinig ko. Nang ma-terminate ka, nakatambay ka na sa bahay ng 2 buwan. Bakit? Walang trabaho. May oras ka pang maglibot sa ganitong tindahan. Kaya mo bang bilhin? Kuya Liu. Baka. Baka pumasok lang siya para subukan. Walang balak talagang bumili. Kuya Ning. Yung sinabi mo sa akin dati. Ninakaw ang iyong kredito. Ibinibintang pa sa'yo. Yung masamang boss na nagpaalis sa'yo. Hindi ba't itong batang ito? Ikaw. Little Kiawa. Bilang iyong dating leader. Kailangan kitang pagsabihan. Wala kang kita. Magiging mas maingat ka naman. Itong tindahan na to. Hindi ito lugar para sa'yo. Makinig ka sa isang payo ko. Umalis ka na ngayon. May panahon pa. Kung hindi ka makabayad mamaya, matatapon ang mukha mo sa kawalan. Napansin na ang host ay binubugbog ng masamang dating boss na may masamang intensyon. Nag-trigger ng task na mapahiya siya. Binastos si Supervisor Liu sa harap ng tao. At pinahiya siya sa publiko. Tapos na ang task. Isang malaking impormasyon na nagkakahalaga ng milyon. Akala ko hindi ko akalain. Ganito rin ay maaaring mag-trigger ng misyon. Sa ganitong paraan, hindi naman ito pang insulto mula kay Liu Dafu. Malinaw na nagdadala siya ng pera para sa akin. Muda. Hindi muda. Maliban sa suot ko ngayon. Yung 2 set na sinubukan kanina. Tulungan mo akong balutin ito. Tama nga. Pili ka ng isa. Pinakamahal na bag na pambabae sa tindahan ninyo. Ibigay mo sa babaeng ito. Sige po, sir. Agad akong magbabalot para sa inyo. Ningji, ayos ka lang ba? Bakit mo binilhan ng bag ang babaeng to? Kiao Yuning, anong ibig mong sabihin? Nilalandi mo ang babae ko sa harap ko. Hoy, Manager Liu, huwag kang magkamali ng intindi. Ako lang ay naiisip na itong babae ay sumusunod sa iyo. Wala man lang maayos na bag. Talagang napakaawa naman. Nagsasalita ka ng walang katotohanan. Huwag kang mang-udyok. Ikaw na isang pulubing walang pera. Anong yaman-yaman ka? Kung kayang-kaya mo talagang bilhin ang bag na ito. Sige, ipapangalan ko sa'yo. Ginoo, itong 3 suit. At itong limitadong edisyon. Na bag na gawa sa balat ng buwaya. Ay nagkakahalaga ng 200. Maaari bang magbayad na ngayon? Siyempre. Magpanggap. Magpatuloy sa pagpapanggap. Kiao Yuning. 3 taon ka nang nagtatrabaho sa ilalim ko. Ilang pera ang nasa bulsa mo? Hindi ko ba alam? Halika. Lahat ay nakatingin. Tingnan kung paano siya matatapos ngayon. Matagumpay ang pagbabayad. Paano mangyayari yon? Dahil 200 at 800. Paano mo kayang bayaran yan? Sira ba yung FX machine mo? Baka sira yan. Ikaw, ice wipe mo ulit. Ginoo, normal ang paggamit ng makina na ito. Talagang, nakasuccessful na nagbayad ang Ginoo na ito. Liu Dafu, sapat na iyon. Ayaw mo bang magmukhang kahiya-hiya? Tingnan mo ang itsura mo, na mahirap at mapanghusga. Kahit isang bag, ayaw mo pang bilhin para sa akin. Tapos may mukha ka pang dalhin ako dito. Sa ganitong lugar. Ginoong Kiao, salamat sa regalo mo. Ako. Hindi talaga kami close niya. Basta ordinaryong magkaibigan lang kami. Palagi siyang nakikipag-ugnayan sa akin.
Matagal na akong hindi na matiis siya. Sayoli. Anong sinasabi mo? Yung sirang bag na binili niya. Ihulog mo na sa akin. Liu Dafu, sasabihin ko sa'yo. Kapag nakita mo ako, dapat ang bibig mo. Maglinis ng maayos. O di kaya, umiwas ka na lang. Huwag mo akong pilitin na gawin. Yung mga maruruming bagay na yun. Lalabas lahat sa'yo. Ginoo, nakapak na ang iyong damit. Salamat. Salamat. Sino ka? Ba? Tiyete. Ang lalaking ito talaga namang kawawa. Naubos ang tao at pera. Ang lalaking ito ay talagang nakakabigla. Walang pera pero nagdala pa ng girlfriend dito. Nagpapanggap na mayaman. Kiao Yuning, ang utang na ito, balang araw ay babayaran kita. Muday. Natapos ang misyon. Binabati kita sa matagumpay na pag-unlock. Isang ulat na nagkakahalaga ng milyon. Nilalaman ng ulat, noong nakaraang linggo nagdulot ng pagtaas ng presyo ng platinum. Ang balita tungkol sa bigla ang welga sa pinakamalaking platinum mine sa mundo, na talagang ginawa ng mga nagmamay-ari para makapagbenta. Bumuga ang usok na inilabas. Pero sa hapon ng bukas ng alas 4, matapos lumabas ang balita sa trending, ang presyo ng platinum ay malamang na bumaba ng malakas bago mag-closing sa araw bukas. Mag-short sa platinum sa loob ng 48 oras na pagbagsak. Magbenta sa loob ng takdang panahon. Maaaring kumita ng malaki. Narito ang detalyadong takbo ng presyo ng platinum sa loob ng isang linggo. Pandaigdigang futures at platinum. Mukhang mas malaki na ang laro ngayon. Basta-basta na lang nagbayad ng 2 milyong halaga ng damit at bag. Siguradong may malaking negosyo siya. Kung makakasama ko siya, hindi pwede. Kailangan kong maging masigasig. Kunin ang pangmatagalang kita na ito. Ningje. Ito. Pero ikaw mismo ang nagdala nito. Mga utang sa pag-ibig o. Pasensya na. Kukuha lang ako ng tawag. Oh, naiintindihan ko na. Pupunta na ako agad. May kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Ihatid mo ang miss na ito pa uwi. Ako? Bakit ako tatakbo? Hindi naman ako kakain ng tao. Ako? Sino bang inaway ko? Muday. Kiao, sa wakas ay dumating ka rin. Sila ay tao ng Lin Group na nag-utos sa akin na makipag-ugnayan sa iyo. Sinabi niya sa akin na ang Peace Community ay kasalukuyang isinasama sa mga pangunahing proyekto ng pagpapaunlad at malapit nang simulan ang demolisyon. Kailangan ng makipag-ugnayan sa mga may-ari tungkol sa pag-uusap sa kompensasyon ng pagbili. Grupo ng Lin. Hindi ko inasahan na ang balahibo na nakuha ko ay mula pa sa grupo ng Lin. Saan siya? Naghihintay siya sa loob ng lounge. Dadalahin ko kayo roon. Ginoong Zhou. Ito ang tao na may 32 ari-arian sa Peace Community. Ginoong Kiao. Hindi ko akalain na may isang tao na makakabili ng 32 ari-arian na ganito kabata. Magandang araw po, Ginoo Kiao. Ako po si Lin mula sa grupong Lin. Ako ang tagapamahala ng proyekto. Ang apelyido ko ay Zhou. Hindi ko inakalang si Ginoo Kiao ay napakabata at magaling. Maupo po kayo. Hinala ko po, sobra po ang papuri ninyo. Pumunta ka na. Ginoong Kiao. Kiao Yuning, ano ang dahilan niya sa pagpunta dito? Muday. Ginoong Kiao, mahalaga ang oras. Diretso na akong magsasabi ng dahilan. Ganito kasi. Ang Peace Community ay opisyal na isinama sa pangunahing plano ng bagong lungsod ng kultura at turismo ng lungsod. Ngayon, kami ang Lin Group ang namumuno sa pag-unlad upang maiwasan ang pagkaantala sa iskedyo ng proyekto. Ang aming grupo ay nagbigay ng espesyal na pahintulot para sa pabilisin ang aplikasyon ng clearance plan. Sang-ayon sa 32 ari-arian sa iyong pangalan, handa kaming bumili ng cash sa 3 beses ng halaga ng bahay. Ito ay isang liham ng intensyon. Pakisilip ito. Basta't sumang-ayon ka sa pagbili, ang kabayaran ay darating na sa iyong account ngayon. Ano? 3 beses. 3 beses na kabayaran. Tama ang impormasyon. Mukhang ang Lin Group ay talagang may magandang intensyon. Ano pa ang masasabi dito? Kailangan talagang pumirma. Ginoong Zhou, dahil ang Peace Community ay isang pangunahing proyekto ng gobyerno. Kailangan kong suportahan ang mga proyekto ng aming lungsod. Itong liham ng intensyon. Pumirma ako. Napakabuti. Ginoong Kiao. Masaya ang ating pagtutulungan. Makikipag-ugnayan ako agad sa mga kasamahan sa Departamento ng Pananalapi para ilipat ang pera
Sa iyong account. Naku, masyadong magalang si Manager Zhu. Sige, mauna na ako. Kiao Yuning. Sila. Talagang gusto nilang bilhin ang mga ari-arian sa hipping community sa 3 beses na presyo. Muda. Hindi maghintay. Walang hintay. Anong nangyari? Ito. Paano mangyayari yan? Hindi ko alam kung sino ang nagsabi. Ang peace community ay isang masamang lugar. Walang puwang para sa pagtaas ng halaga. Ang mga bumibili ng bahay dito ay may napakababa ng pananaw. Kahit anong halaga, mawawala lahat. Pero ngayon, hindi lang. Ako nawalan. Kumita pa ako ng doble. Pasensya na. Ngunit muli, mabibigo kita. Umalis na ako. Ingat po, Ginoong Kiao. Grabe. 3 beses nakabayaran. Yung 32 set na yun. Di ba't umaabot ng 8 milyon at 60 milyon? Kumikita ka na ng 60 milyon dito. Di ko inakalang ang peaceful community na ganitong luman na komunidad ay nagbago na talaga ng anyo. Bagong lungsod ng kultura at turismo. Kung alam ko lang ito, bumili na rin sana ako ng isang unit. Noong una sila Yang Xui. Hindi ba't pinagsabihan si Ginoong Kiao na isang bagong mayaman, na walang panlasa, na siguradong malulugi sa pagbili ng hipping community. Sa resulta, binili nila muli, at nakakuha ng 3 beses na kabayaran. Ngayon, sobrang nakakahiya na talaga. Ikaw. Kayo, Layang Xu. Talagang kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo at kay Ginoong Kiao. Naghiwalay na. Itong 32 set ng mga ari-arian, maaaring hindi pa mapunta sa aking mga kamay. Hindi ko rin alam kung ano ang nasa isip niya. Isang napakagwapo at mayamang kasintahan, na handang bitawan, kung ako ang nasa sitwasyon. Kakailanganin kong hawakan ng mahigpit ang mabuting lalaking ito. Sino ang magsasabing hindi? Kiao Yuning, alam mo namang isa ka lamang. Walang kwentang lalaki. Bakit mayroon kang ganitong kakayahan para kumita ng ganitong kalaking pera, at pinapahiya mo pa ako sa harap ng mga katrabaho? Itong usaping ito, hindi ko ito palalampasin sa iyo. Muda, hindi muda. Walang anuman. Dagdag pa ang natitirang higit sa 600. Ngayon, mayroon akong kabuang 70 milyon. Mukhang sa pagkakataong ito sa internasyonal na futures. Dapat tayong maglaro ng malaki. Nanay, anong sinasabi mo? Inanyayahan tayo ni Giangi. Lin, bukas sa bahay ng mga Lin. Sasabihin na ipapahayag sa publiko ang kasal ni Giangi. Lin, tama. Mukhang maganda ang naging impresyon mo. Noong huli kang bumisita, ay Giangi. Lin, napakabilis niyang pumayag sa pakikipag-ugnayan ninyo ni Xiran. Hindi na si Lin Xiran ito. Sabi pa may boyfriend na siya. Bakit ang bilis naman magbago? Anak, nasa usapan ng proyekto si Mama. Hindi makaalis sandali. Hindi kita maasikaso ngayon. Pero tungkol sa kasal sa pamilya Lin, mahalaga ito ng gusto. Kailangan mong tratuhin ako ng maayos. At saka, agad mong putulin ang mga pag-akit-akit mong mga pangangaliwa. Nanay, naintindihan ko na. Yung si Lin Xiran, sinong naglakas loob na baliwalain ako? Ngayon, hindi ka pa dapat sumuway. Kailangan mo munang makipag-ugnayan sa ating pamilya. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng isang seryosong babae. Sa kama, ano kaya ang mangyayari? Pero sa totoo lang, silin sila na ganyan, isang seryosong babaeng malakas. Tiyak na hindi kasing ganda ni Yang Xu. Itong maliit na babae, mas masarap. Kahit na kailangan kong putulin ang relasyon kay Yang Xu, dapat ay masiyahan muna ako. Pag-uusapan na lang natin. Mamaya. Huwag na. Si Yaxu. Kang Ji, dumating ka para sunduin ako pagkatapos ng trabaho. Ano bang inaasahan mo? Kung hindi kita susunduin, sino pa ang susunduin ko? Sumakay ka na. Si Kiao Yuning ay hindi naman. Kumikita lang ng ilang salapi. At kung ikukumpara sa mayayaman at makapangyarihan, na si Kang Ji, wala siyang halaga. Ang pagpili ko, si Yang Xu, ay tiyak na tama. Si Kang Ji, napakabait mo. Si Yaxu. Sabihin mo, ganoon na ako kamaalaga. Pumunta akong kunin ka pagkatapos ng trabaho. Dapat bang magpasalamat ka? Kang Ji. Dito, hindi ito maganda, di ba? Ano ang masama dito? Ganito,
Hindi ba't mas nakakabighani? Pumunta ako. Ginoo, pakiusap. Moktay. Matagal nang narinig na may balak ang pamilya Wang at pamilya Lin na mag-ugnay. Ngayon, si Qiangi, Lin, ay talagang nagbigay ng pahayag na dapat nang itakda ang kasal ng Miss Lin. Si Wang Xiao ay, ang pagiging biyenan ni Lin, ay tiyak na. Kaya na nating sabihin, si Wang Xiao natin, bata pa lang ay magaling na, at may angkang mataas. Kasama si Miss Lin. Talagang bagay sila sa isa't isa. Maliban kay Wang Xiao. Sa lungsod na ito, sino pa ba ang karapat-dapat? Sa aming Miss Lin. Kaya ang pag-iisang dibdib ng Wang at Lin ay tiyak na isang matatag na pagsasama. Mas mataas na tayo. Mukhang kailangan na natin umasa kay Wang Xiao mula ngayon. Wang Xiao, mula ngayon dito sa Hicheng, sa mga usaping negosyo, kailangan pa rin natin si Wang Xiao sa inyong suporta. Hindi naman maituturing na tulong ito. Ito ay tungkol sa negosyo. Kailangan ko pang kumonsulta sa inyo sa hinaharap. Ginoong Kiao, nasa pagbabago ng damit pa si Gan. Lin, maghintay ka sandali. Kiao Yuning. Muday. Kiao Yuning, ikaw nga talaga. Kapag may pera na, iba na talaga. Kahit nakasuot pa ng para kang tao. Sino kaya siya? Di ko pa siya nakikita kailanman. At may alitan pa kay Wang Xiao. Ngayon, si Wang Xiao ay ang mabilis na supling ng pamilya Lin. Bakit may tao pa? Nadaring na manakit sa kanya. Kiao Yuning, hindi na ako magpapaliwanag kung paano ka nakapasok sa lugar na ito. Hindi dapat dito ka pumunta. Sa lugar na ito. Sinasabi ko sa'yo, mabilis kang umalis. Kung hindi, sinasabi ko sa'yo, maari kitang kasuhan. May problema ba sa isip mo? May gwardiya sa pintuan. Paano ako nakapasok dito? Siyempre meron. Imbitasyon mula sa may-ari. Kaya ako nakapasok. Inimbitahan kita. Kiao Yuning. Anong ginagawa mo? Nanonood ng daydreams. Ngayong araw ay inimbitahan ako. Lahat sila ay mga taong may koneksyon sa negosyo. Mga kilala at may katayuan. Ikaw na parang nagsusulputang mahirap na mayaman. Anong karapatan mo? Maanyayahan dito. Sino ang security? Nasaan ang security? Mga alipin ng pamilya Lin. Anong ginagawa mo? Hindi mo ka maingatan ang pinto. Wang Xiao. Sumisigaw ka sa boyfriend ko. Anong ibig mong sabihin? Ano ba yan? Muday. Boyfriend. Tama. Ako nga. Ang kasintahan ni Lin Siran. May problema ba? Matagal na pala. Na si Ginoong Lin. Matagal nang may kasintahan. Kaya lang kanina si Wang. Doon. Palagi niyang itinuturing na anak ng pamilya Lin. Ano bang nangyayari dito? Ngayon ay ayos na. Personal na pumasok ang pangunahing tauhan. Mukhang may magandang palabas na tayo mapapanood. Wang Shonkang. Nakita ko na ikaw ay sobrang hilig mong mag-alala sa girlfriend ng iba. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Lin Siran. Tungkol sa atin. Pero si Lola Lin, yung napagkasunduan natin sa pamilya Wang. Ikaw, basta-basta lang. Ng lalaki na hindi seryoso. Ang makipag-ibig. Anong klaseng bagay yan? Na ilalagay ang aming karangalan sa alanganin. Wang Shonkang. Anong pakialam ko sa dignidad ng pamilya Wang? Na may kinalaman sa akin. Sino ang kasama ko? Para ikaw ang magsabi sa akin. Pero si Kiao Yuning ay isang walang kwentang mahirap. Hindi ako naniniwala dyan. Ayan, Gil. Lin, kung malalaman niya ang kanyang pagkatao, hindi na siya magmamalasakit sa estado at papayag sa inyong relasyon. Tama. Hindi ako pumapayag. Ito ba yung lola na hold up ilang araw na ang nakalipas? Hindi ba? Ayan, Gil. Lin, hindi mo ba iniisip ang aking dignidad? Sinasabi ni Genji. Lin, hindi mo naman maaring hindi pakinggan. Tama ang sinabi ni Xiao Kang. Lola, para sa akin. Mas mabuti pang mag-engage na kayo. Engagement. Hindi ko akalain, Ginoong Kiao, na may malasakit ka. Tinulungan ang matanda.
nakuha ang mga ari-arian. Sa mga panahong ito, napakamahigpit ng loob ng mga kabataan ay hindi na masyadong makita. Si Yuning na batang ito ay may magandang puso. Ang kanyang hitsura ay, ayusin mo, kung makakasama niya ang pamilya namin. Siksiran. Ayos lang ako. Siksiran. Siksiran. Kung hindi, kayo dalawa ay dapat ayusin ang kasal. Binibigay na, di ba? Para hindi na ako mag-alala araw-araw. Para sa'yo. Ito. Ginuot Ginang Lin. Si Qiao Yuning na ito. Wala pang seryosong trabaho. Isa lang siyang, isang walang silbi na mahirap. Tulad ng lalaking ito. Paano siya karapat-dapat keksiran? Muday. Ano bang ibig sabihin nito? Yuning wala kang trabaho. Pumunta ka sa amin sa Lins. Hayaan mong siksiran ang mag-ayos para sa iyo. Ng isang trabaho. Lola. Hindi ito pwede. Sa totoo lang. Ngayon, nagsasagawa ako ng ilang personal na pamumuhunan. Sa kasalukuyan, hindi pa nag-iisip tungkol sa paghahanap ng trabaho. Hindi ko akalain, Ginoong Qiao ay may kaalaman sa pamumuhunan. Sa kasalukuyan, maraming oportunidad sa merkado. Hindi ko alam, Ginoong Qiao. Kamakailan, kung anong magandang direksyon. Kamakailan, nasa pagsasaliksik ng international na futures, lalo na sa platinum. Kamakailan, ay nag-invest siya ng isang halaga. Si Ginoong Qiao ay mayroon ding pagsasaliksik sa platinum. Kamakailan dahil sa balita ng welga ng mga manggagawa, tumaas ng malaki ang presyo ng platinum. Ngunit ngayon, bumagal na ang pagtaas. Kung papasok ka ngayon, para bumili ng platinum, mukhang maliit na kita lang ito. Hindi ba't parang nakikisabay lang sa uso? Qiao Yuning, hindi mo naman balak ipagmalaki ang sarili mo, na bumili ka ng may pagtaas sa merkado. Parang may mata sa pamumuhunan, di ba? Napasok na ako bago pa man tumaas ang platinum, na nagkaroon ng malaking pagtaas, gamit ang 3 beses na leverage. Nag-low sa platinum. Ngayon ay kumita na ako ng ilang bilyong piso na kita. Pero ganun din naman. Sa mga taong katulad mo na walang masyadong investment insight, di karapat-dapat ka lang na sumunod. Nasa likod namin, uminom ng sabaw. Sino ang nagsabi na gusto kong maging platinum? Sa kabaligtaran, ang strategy ko ay gamit ang 15 beses na leverage. Buong posisyon, mag-short sa platinum. Ano? Mag-short sa platinum. Mag-short. Sa kasalukuyang merkado, lahat ay bullish ang damdamin. Lahat ay nag-invest ng pabor. Ito si Qiao Yuning. Sinasabi na nag-short sa platinum. Maaaring ba? May internal na balita ba? Nag-short. Sa platinum ngayon, ang presyo ay malakas ang pagtaas. Ngayon mag-short. Ito. Hindi ba't parang sumusunod lang kayo sa merkado? At nakikipag-away dito? Hindi pa ba? Hindi pa rin ba? Sobrang delikado nito. At saka, gumamit pa ng 15 beses na leverage sa pagbubukas ng posisyon. Ito. Isang pagkakamali ay nagdadala ng panganib sa pagkabangkarote. Hindi ko talaga alam kung ano ang sasabihin kay Ginoong Qiao. Ito ba ay katapangan mo? O kayabangan? Qiao Yuning, tingin ko hindi ka nasa tamang pag-iisip. Hindi mo lang naiintindihan pero nagpapanggap kang nakakaintindi. Ang platinum ay patuloy na tumataas sa pagtatapos ng kalakalan. Ang presyo ay patuloy na tumataas. Nasa short position ka noon. At nagdagdag ka pa ng mataas na leverage. Hindi mo ba alam na nagiging wala lang ang pera mo? Lola Lin, tingnan nyo. Ito ang tao na gusto mo. Talagang isang bobo sa pamumuhunan. Sa ganitong pananaw niya, nagmamalaki pa siyang magsabi. Nakarapat dapat siya kaiksiran. Talagang isang biro lang. Ganito ka kumpiyansa si Wang Xiao. Tungkol sa balita ng welga ng mga manggagawa, hindi ito ang dealer para sa pagbebenta na sinadyang ilabas na usok. Magsalita ng mas kaunti tungkol sa walang kabuluhang bagay. Magtataya ka ba gamit ang 10 beses na leverage para magbukas ng short position? Gusto kong makita. Sa oras ng pagbubukas, paano ka nagkaproblema sa iyong pondo? Naubos mo ang lahat ng iyong ipon. Bilisan mo. Tingnan mo ang balita. Sumabog ang trending topic. Matagal nang nagsimula ang mga unyon. Ang balita tungkol sa welga ay peking balita. Pinapalaki ng mga nagmamanipula. Ano? Mabilis. Tingnan mo. Pandaigdigang platinum features. Real-time na presyo. Biglang bumagsak. Diretsong bumagsak. Ilang minuto pa lang. Bumagsak na ng higit sa 10%. At patuloy pang bumibilis. Ito, paano ito posible? Sa loob ng ilang minuto, ang aking posisyon ay nalugi na, ng kalahating kapital. Muling naloko si Zhou Yuning, ng ganitong paraan. Sabi ni Wang Xiao kanina, na ang pag-trade ng platinum ay, kumita na ng ilang bilyong kita, ngayon mukhang malapit nang
Mawala ng ilang bilyong piso. Hindi ko akalain. Ginoong Kiao. Napakamatalas ng pananaw sa pamumuhunan. Hindi nakakagulat na. Si Qiangi, Lin ang humanga sa kanya. Mabait na bata. May pananaw. Tao na may malaking ambisyon. Nay, sobra na ang papuri mo. Ginoong Nay, Lin. Huwag ka munang magpakasiguro. Kung magpapalakas siya ng leverage, basta't ang presyo ng platinum, may bahagyang pag-urong. Huwag mong asahan nakikita ka pa. Baka masunog at mawala ng lahat. Isang saglit lang iyon. Wang Shankang, dito ay ang pamilya Lin. Hindi ito lugar para magwala ka. Paulit-ulit mong sinasabi. Hindi maganda ang pananalita mo sa boyfriend ko. Hindi mo ba pinapahalagahan ang pamilya Lin namin? Sa tingin mo ba ay hindi kami pinapansin? Isang tao. Pakiusap, paalisin ang binatang Wang. CJ. Itong batang Wang, mukhang hindi na niya naabot ang kasunduan sa pamilya Lin. Nagalit na siya. Kung hindi, bakit ganito ang atake? Kay Ginoong Kiao, si Wang Xiao, ay tila hindi nagbago. Naiinip pa rin. Sa tingin ko, ang malaking haligi ng Wang ay mahihirapan dito. Sige, Kiao Yuning. Hintayin mo ako. Tingnan natin. Talagang hindi ko inasahan. Ikaw at ang sinusuri nating si Kiao Yuning ay ganito kaiba. Hindi ko rin inasahan. Noong araw na iyon, basta na lang. Isang dalagang nailigtas ay hindi iba kundi ang maganda at tanyag na presidente ng Lin Group. Ngunit, kung iisipin, hindi ka nag-atubiling gumamit ng 15 beses na margin para sa platinum. Bakit ang taas ng kumpiyansa mo? Yung balita tungkol sa welga ay isang peking balita. Siyempre, sobrang halata, paraan lang ng mga nagbebenta. Agad ko nang nakita iyon. Hindi ko inasahan. Ang taong ito ay may ganitong matinding kakayahan sa pagtukoy ng panganib. Ginoo Kiao, dahil sa iyong malalim na kaalaman sa pamumuhunan, may posisyon sa Lin Corporation bilang isang tagapayo sa venture capital na nananatiling bakante. Hindi ko alam kung interesado ka na magtrabaho sa kumpanya ko. Salamat sa kabutihan mo, Gian. Lin, tungkol sa trabaho, hindi ko muna ito isasaalang-alang. Sige na lang. Salamat, Ye. Kiao, muling nakatulong ka sa akin. Kung tutuusin, may utang na ako sa'yo. 2 pabor na. Kailan? Kailangan mo ng tulong. Sabihan mo lang ako anumang oras. Tiyak na natapos na ang takdang gawain. Matagumpay na na-unlock. Isang bahagi ng unang milyong antas ng gantimpala sa impormasyon. Nilalaman ng impormasyon, mga startup na kumpanya, ang pangunahing koponan ng Deep Sea Intelligence, ay nagde-develop ng isang revolutionaryong AI software. Dahil sa pagkasira ng chain ng pondo, nasa panganib ng pagkabangkarote. Puhunan na 100 milyon. Maaaring makatulong sa pagtapos ng huling pag-unlad. Matapos ilabas ang demo ng software, inaasahang ang halaga ng kumpanya ay lalampas sa 100 bilyon sa loob ng 6 na buwan. Deep Sea Intelligence. Bilyong halaga sa merkado. Pero, kailangan ng 1 bilyong yuan na pondo. Hintayin natin na matapos ang features. Matapos ang matagumpay na pagsasara ng posisyon. Dapat ay sapat na iyon. Mukhang si Kiao Yuning ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko. Mas kawili-wili. Nakakainis. Si Kiao Yuning na batang ito ay nakipag-ugnayan sa pamilya Lin. Sabi ko na nga ba, noon ay napakawalang kwenta na isang cute na bata. Bakit biglang naging matigas ka? Kangkong. Si Kiao Yuning pala. Kaya niyang manguna sa pagbebenta ng platinum ng maaga. Mukhang may kakayahan siya. Noong una, hinayaan ko lang siyang maliitin. Akala ko hindi mangyayari na kahit ang presyo ng platinum ay mapabagsak ng ganito. Naging dahilan para mawalan ako ng mukha sa pamilya Lin. Kung magpakalma ka. Si Kiao Yuning ay may lakas ng loob na gumamit ng 15 beses. Leverage short selling. Basta may kaunting pagtaas. Hindi ba't sisirain na siya? Anong masama kung siya ibumagsak ng malaki? Yung makakaligtas ng buo. Sila ang mga nanalo. Walang duda sa sinabi mo. Pagkatapos ng pagbagsak na ito, tiyak na magkakaroon ng hindi maliit na technical na rebound. Ang mga walang kakayahan ay talagang walang kakayahan. Nais gumamit ng mataas na leverage para kumita ng malaki. Sa tingin ko, paano maglalaro sa 15 beses na leverage? Siya. Walang mali sa sinabi ni Kang Ji. Ang 15 beses na leverage na ito ay kayang ipadala ang batang ito ng isang malaking liquidation package. Sino ang may lakas ng loob na labanan si Kang Ji? Hayaan na lang ang futures market
Naturuan ang batang ito ng leksyon. Aba, huge! Ningje, ikaw talaga, kung hindi ka nagpatuloy. Nagumamit ng 15 beses na leverage para mag-short sa platinum. Hindi ko talaga maisip na ang 70 milyon ay maaaring lumago ng halos 10 beses. Ningje, anong halaga mo ngayon? Hindi ba't bilyon na ang yaman mo? Bawal ang mababa. Deep Sea Intelligence, malaking bersyon na update. Nakabase sa modelo ng negosyo, Deep Sea Intelligence. May bago ka ng layunin sa pamumuhunan. Tama, balak kong mag-invest ng 1 bilyon. Pumunta ka upang mamuhunan sa kumpanyang ito. Ano? 100 milyon. Itim. Ningje, gumastos ng 100 milyon para sa bahagi ng isang maliit na kumpanya. Naglalaro ka ba sa akin? Kailan ba kita nakatawan ng biro? Nang minsan. Jai, agad mong kontakin ang responsable ng kumpanyang ito. Gusto kong makipag-usap agad tungkol sa pagpapondo. Sa ganitong maraming pagkakataon, hindi kailanman nagkamali si Ningje. Mas mabuti pang makinig ako kay Ningje. CJ, Ningje, aasikasuhin ko na ito para sa iyo. 100 milyon ay makakakuha ng halaga sa merkado ng isang kumpanya na malapit sa bilyon sa hinaharap. Itong transaksyon, siguradong kita walang lugi. Walang masabi. Pupunta na ako. Presyo ng platinum, biglang bumaba ng diretsyo. Sa karaniwan, basta may manghuli lang ng anuman. Sapat na para sa batang ito ang 1 pitsel. Ngayon ay bigla na lang bumagsak. At nakipag-ugnayan pa sa pamilya Lin. Itong batang ito, bakit ang swerte-swerte niya? Ayos lang, Kiao Yuning. Hindi ako naniniwala na kaya mong magpatuloy. Ang swerte natin. Pasensya na, Ginoo Kiao. Kakagaling lang namin sa meeting. Matagal na kayong naghihintay. Walang problema, Ginoong Bai. Hindi ko alam na. Nakipag-ugnayan na ako sa inyo tungkol dito. Kamusta na po ang pag-iisip ninyo tungkol dito? Pakiupo. Ginoong Kiao, kakausap mo lang. Sinabi mong mag-invest ka ng 100 milyon. Para sa aming Deep Sea Intelligence. Gusto ko sanang magtanong. Bakit? Sa kabila ng pagiging maliit ng kumpanya namin, talagang hindi ko maintindihan. Bakit ninyo pinili kaming? Ginoo Bai, napanood ko ang video ninyo sa nakaraang Artificial Intelligence Industry Summit. Ang pananalita ninyo tungkol sa DE. Napakakaiba. Naniniwala ako na ang software na ito ay may napakagandang hinaharap. Kaya't sa tingin ko, ang 100 milyong pamumuhunan ay makapagbibigay sa akin ng mas mataas na halaga ng kita. Ginoong Kiao, hindi ko itinatago sa inyo. Ngayon ang kumpanya namin may problema sa pananalapi. Kaya ang mga proyekto naming nasa development ay nananatiling nakatigil. 1 bilyong yuan na investment talagang makakatulong para maresolba ang lahat ng problema namin. Pwede bang magtanong, ano ang mga kondisyon mo? Napakadali. Humihingi ako ng pagmamay-ari ng kumpanya. Kailangan ko ng 50% ng mga bahagi. At dapat mayroon akong kaukulang kapangyarihan sa desisyon. Siyempre, araw-araw na operasyon ng proyekto. At ang direksyon ng pag-unlad ay hindi makikialam. Ito, maaari kayong magtiwala sa akin. 50% ng bahagi ay katumbas ng pagbibigay ng kontrol sa kumpanya. Sa kalahati. Ngunit ang alok niya, talagang kaakit-akit. Nangangako rin na hindi makialam sa kiki-ampersand. Ang pinakamahalaga ay ang kasalukuyang sitwasyon ng kumpanya. Talagang nangangailangan ng perang ito. Kung ganoon, masaya ang pakikipagtulungan, Ginoong Kiao. Sandali lang. Hindi ako sumasang-ayon. Ginoong Bai, hindi mo rin tinitingnan ang edad ng batang ito. Mukha bang kaya niyang maglabas ng 100 milyon? Baka hindi. Manggaganso na walang ginagawa. Nais na magnakaw ng ating pangunahing teknolohiya. Ano bang sinasabi mo? Dito sa Haining, hindi pa ako nakakarinig ng sinumang kilalang tao na may apelyidong Kiao. Sino ang nakakaalam kung saan galing ang batang ito? Mula sa kung anong sulok ng mundo. At walang kahihiyan na nagsasabing mag-invest siya ng 100 milyon. Eto, natatakot ako sa inyo na hindi makalabas ng 1 milyon. Huwag na huwag papasukin ang batang ito. Nahihirapan akong maghintay na masira ang pondo. Si Bairolin ay malapit nang sumuko. Pagdating ng oras, makikipag-alyansa ako sa iba pang mga matatandang shareholder para bilhin ang kumpanya sa mababang presyo. Posisyon ng CC at mga teknikal na patent ay akin lahat. Kung talagang makakapag-invest ang batang iyon, mawawasak ang lahat ng plano ko. Boss Bay, huwag kang padadala sa ganitong mga sinungaling na walang kwenta.
Nabiktima ng panloloko. Sabi niya, mag-invest ng 100 milyon. Pagdating ng panahon, tiyak na maghahanap ng dahilan para sa paunti-unting remittance. Gusto tayong makuha ng libre. Pangunahin nating teknolohiya. Pagdating ng panahon, ang kumpanya. Tapos na talaga. Natuklasan ang host, hiniharap sa target na tao. Ang pagtutol at pangutya ni Chen Mo. Nag-trigger ng face-slapping na misyon. Pangharapang pinapahiya si Chen Mo. At paparusahan siya. Gantimpala pagkatapos ng misyon. Isang ulat na may halaga ng bilyon. Bilyon. Mukhang kasabay ng pagtaas ng mga ari-arian. Ngayon ang impormasyong ito ay tumaas na rin ang antas. Ginoong Chen, alam mo na ang sitwasyon ng kumpanya natin. Maliwanag na sa iyo, kung wala ng pondo na papasok. Ginoong Bae, tungkol sa pondo, maaari tayong mag-isip ng ibang paraan. Ngunit kailangan ba talaga nating ipasa ang kumpanya sa taong hindi natin alam ang pinagmulan? Gino, pangalawang pangulo, ganito ka-agresibong pumipigil. Totoo bang natatakot ka sa akin? Naninakaw ko ang teknolohiya ng kumpanya. O natatakot ka na kapag nag-invest na ako? Hindi mo magawang kunin ang pangunahing teknolohiya ng kumpanya. Pagkatapos bumagsak ang kumpanya. Anong klaseng? Nagsasalita ka ng kalokohan. Siyempre natatakot ako kay Ginoong Bae. Na maloko ng ganitong, mapanlin lang na bata, na katulad mo. Muday. Pakisabi sa akin ang corporate account ng kumpanya. Ginoong Kiao. Ano ang balak ninyo? Walang katibayan. Dahil hindi naniniwala si Vice Presidente Chen. Mas mabuti pa ang gawin ko na lang dito. Nailipat sa iyo ang 50 milyon bilang patunay ng aking sinseridad. Patingin nga, Ginoong Bae. Sa account ng kumpanya, talagang may pumasok na 50 milyon na pondo. Ano? Paano ito posible? Ikaw, napakabata mo pa. Paano ka makakakuha ng ganitong kalaking pera? Ang pamilya ni Ning ay may net worth na higit sa 1 bilyon. Magbibigay ng 1 bilyon. Bakit ka magtataka? Ginoo Kiao, nakita ko na ang iyong sinseridad. Magpapadala na ako ng tao. Agad na gagawin ang kontrata. Ginoong Kiao. Masaya ang pakikipagtulungan. Masaya ang pakikipagtulungan. Ang natitirang 50 milyon, ihuhulog ko mamaya sa account ng kumpanya. Ngunit, inirerekomenda ko kay Ginoong Bae. Unahin nating tingnan ito. Hindi pa tapos. Ito ay si Vice President Chen. Tingnan mo ang mga ginawa mong kabutihan. Paano niya nakuha ang mga larawang ito? Hindi ganyan si President Bae. Makinig kayo sa paliwanag ko. Buti na lang matyaga ako. Nagsagawa na ako ng maagang investigasyon. At talagang natuklasan ko. Isang tumor sa kumpanya. Paano kung mapapayagan na ang tumor na ito ay makaapekto sa malaking kinabukasan ng kumpanya na may halaga ng bilyong piso? Ginoong Bae, bilang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, humihiling ako na tanggalin ang mga empleyadong nakakasira sa interes ng kumpanya. Kabilang dito, si Vice President Chen. Ano sa tingin mo? May bahagi ako sa kumpanya. Bakit mo ako pinalayas? Yung mga bahagi mo, mas maganda pang ipamahagi na lang ang kita. Pero ngayon, napalitan ka na. Ikaw. Wala na. Gino, tulungan mo naman ako. Magkasama tayo sa negosyo. Magsalita ka naman para sa akin. Gino, Vice President Chen. Ikaw pa ang gagawa ng bagay na sira ang imahe ng kumpanya. At anong sinasabi mo pa dyan? Seguridad. Ipatapon mo itong tao sa labas ng kumpanya. Anong ginagawa nyo? Huwag. Bitawan niyo ako. Ako ay Vice Presidente ng kumpanya. Natapos ang misyon ng sampal. Binabati kita sa matagumpay na pag-unlock. Isang ulat na naglalaman ng bilyon. Nilalaman ng ulat, 10 taon nang sumikat. Ang cute at pangit na laruan na si Mengmeng Rabbit. Pagkalipas ng ilang buwan ay, biglang magiging sikat dahil sa isang influencer. Muling magpapasiklab sa pamilihan. Bumuo ng patuloy na alon ng pamimili. Ang orihinal na laruan ay nasa panahon ng pagsiklab. Ang presyo ay umabot sa 15 hanggang 20 beses. Mga pisikal na pop-up store. Sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga laruan ng Mengmeng. Sa loob ng isang buwan, ang kita ay maaaring umabot ng 3 bilyon. Mabalahibong kuneho. Hindi ko inasahan na ang laruan mula 10 taon na ang nakaraan ay muling magiging sikat. Isang maliit na pop-up ay kayang kumita ng bilyon. Ito ay isang malaking oportunidad. Ginoong Kiao, pasensya na. Pasensya na kayo. Walang anuman. Kailangan. Kapag nandyan na ang pondo, gaano pa katagal ang pagbuo ng inyong software? Kung magiging maayos, 3 buwan lang ang kailangan. Ang aming teknolohiya ay naabot na ang breakthrough bago ang bottleneck. Ngayon, isa na lang ang natitirang problema na kailangan agad lutasin. Ayos.
Kaya ang natitirang bagay ay ipapasa ko na sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ito. Lungsod ng dagat. Hindi ko rin narinig na may mayamang binatang may apelyidong Kiao. Itong si Ginoong Kiao. Saan kaya siya nagmula? Nawawalang kuneho. Ginoong Kiao, bakit bigla kang nagnanais na makipag-ugnayan sa Mengmeng Rabbit tungkol sa copyright ng AE na ito? Ayon sa aking kaalaman, ang AE na ito ay matagal nang hindi uso, mga 10 taon na. Mayroon ba itong natatanging katangian? Ayan, Gil. Lin, hindi ko rin itinatago sa iyo. Balak ko na gumawa ng malakihang produksyon ng mga laruan at ibalik ang AE na ito sa merkado. Malawak ang iyong koneksyon. Tama ang pagpili sa iyo. Talagang natatangi ang panlasa ni Ginoong Kiao. Dahil nandito ka para tumulong. Tungkol dito, sisikapin kong alamin para sa iyo. Kapag lumabas na ang resulta ng balita, agad kitang abisuhan. Salamat, Yan Ye. Lin. Walang anuman, Ye. Kiao. Ningje. Ningje. Nakalimutan mo. Noong nakaraan, nandoon ka sa high-end na tindahan. Nagbigay ka sa kanya ng napakamahal na bag. Oh, ikaw pala. Pasensya na. Ganito kasi ako. Hindi masyadong maganda ang memorya. Nakakainis. Ang bilis namang makalimutan ang tao. Ayan, Gil. Lin, ito ay si. Hindi na kailangan ipakilala, sige. Kiao, may kailangan pa akong gawin. Uuna na ako. Bakit parang si Yangi, Lin, ay parang hindi masyadong komportable? Kapatid Kiao, hindi ko akalain na makikita kita dito. Bakit hindi? Tayo kumain ng sabay. Aha. Hindi na kailangan. May kailangan pa akong gawin. Uuna ako. Ayan na naman ang trick na iyan. Napakataas na kalidad na lalaki. Pero hindi marunong makisama. Manganganak na si Kiao Yuning ng Mengmeng Rabbit. Mengmeng Rabbit. Hindi ito yung 10 taon na ang nakalipas na. Paradigma. Pangit at cute naman ka ba? Naalala ko, sobrang sikat noon. Pero, Ning, anong balak mong gawin ngayon? Jai, kontakin mo ang ilang kumpanya na may kakayahan na isay. Alaynan, sabihin mo sa kanila, gusto kong mag-mass production ng mga laruan na ito. Production. Mga laruan na ito. Huwag mo akong biruin. Bakit tayo gagawa ng ganito? Hindi ba? Ito'y lipas na. At saka, may kinalaman ito sa copyright, di ba? Diretso tayong mag-produce. Hindi ba ito magiging paglabag? Ang namamahala sa copyright ng Mengmeng Rabbit. Kontak ni Manager Xi. Walang anuman. Jai, tungkol sa copyright, aasikasuhin ko ito. Ikaw na ang bahala makipag-ugnayan sa supplier. Pagkalipas ng 1 buwan, tataas ang presyo ng mga laruan na ito. Lalong tumaas ang halaga. Mahirap makuha kahit gaano pa kamahal. Ayaw ko nang mag-alala pa. Kung ginawa ni Ning ito, may dahilan siya kung bakit. Sabi pa nga, gano'n nakadami si Ning. Hindi pa siya kailanman nagkamali. Maniwala kay Ning. Siguradong hindi siya magpapaloko. Ginoo Kiao, hindi ka nagbibiro, di ba? Ibig mong sabihin, gusto mo ba si Mengmeng Rabbit, ang pag-aangkat ng AE na ito? Ginoong Xi. May problema ba? Walang anuman. Ginoong Kiao, sabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang AE ng Mengmeng Rabbit ay walang galaw sa loob ng 10 taon. Ang mga bata ngayon ay hindi na nakakakilala sa kuneho na ito. Kahit na makuha mo ang pahintulot, sa palagay ko, hindi ka pa rin makakakuha ng kita. Ginoong Xi. Ang AE ng Mengmeng Rabbit ay may natatanging halaga ng nostalgia at potensyal na lakas ng brand. Naniniwala ako na tiyak na makakabawi ito. Ito rin ang dahilan kung bakit ko ito pinahalagahan. Kaya't inutusan ko ang isang tao na makipag-ugnayan sa iyo. Ito. Manager Xi. Ayon sa aking kaalaman, ang kalagayan ng pondo ng inyong studio ay mahirap nang mapanatili ang normal na operasyon ng studio. Handa akong magbayad muna ng 3 milyong halaga ng garantiya sa lisensya. Dagdag na 5% na bahagi ng benta. Ginoong Kiao, dahil nag-alok ka ng ganitong magandang kondisyon, tiyak na may mga hinihingi ka, di ba? Siyempre, kailangan kong makuha ang eksklusibo
na pangmatagalang produksyon ng lahat ng uri. At ang pahintulot sa pagbebenta, kailangan ko rin mula sa'yo ng orihinal na plano ng disenyo at mga parameter ng proseso para masiguro na ang ginawa kong laruan ay tunay na replika. Ginoong Kiao, nakikita ko ang iyong sinseridad. Hindi ko kayong itatago. Malapit na naming isuko ang ihi na ito. Hindi ko inasahan na may mga tao pang nakakaalala dito. Mga disenyo at mga teknikal na parameter na impormasyon. Lahat ay narito. Nahanap ko ito. Ibibigay ko ito sa iyo pagbalik ko. Ang kontratang ito, nilagdaan ko na. Ginoong Xi, masaya ang ating pakikipagtulungan. Talagang napakabata at may potensyal si Ginoong Kiao. Umaasa akong ang i na Mengmeng Rabbit ay talagang tulad ng sinabi mo. Muling mabuhay. Siguradong mangyayari. Alaynan. Ningje, nakipag-ugnayan sa 3 pabrika. Maganda ang sukat at kapasidad. Narinig kong may mga order. Mataas ang kanilang sigasig. May isang, na kahit kailan ay makakapagsimula ng linya ng produksyon, na nagtatanong lahat, tungkol sa tiyak na estilo at mga kinakailangan sa proseso. Jai, ipapadala ko sa iyo ang mga parameter ng proseso, at ang mga disenyo mamaya. Siguraduhing ipaalala sa kanila. Dapat sundin ang mga halaga. Mahigpit na ulitin ito. Huwag mag-alala, Ningje. Tinitiyak kong matatapos ang misyon. Kangje. Sabi ni Xiao Xiao. Kiao Yuning, kailangan ng malakihang produksyon ng Shigong. Itong batang ito. Kakatapos lang niyang kumita ng malaki sa futures market. Ano na naman ang balak niyang gawin ngayon? Kangje, tingnan mo. Itong laruan. May alaala ako dito. Pero, 10 taon na itong lipas. Mukhang dahil ito sa pag-akyat sa mataas na sanga ng pamilya Lin. Nagmamadali siyang magpakitang gila sa matandang babae. Gusto niyang makahanap ng ibang daan. Nagtatangkang mamuhunan sa merkado ng laruan. Akala ko, mayroon siyang ibang plano. Hindi ko inasahan ito. Talagang umaasa sa ganitong pangit na bagay para kumita. At nalilito pa. Mukhang wala siyang ibang magawa. Kangje, ang ibig mong sabihin ay malulugi si Kiao Yuning. Hindi ba obvious yan? Ito ay tungkol sa tunay na ekonomiya. Hindi ito katulad ng mga features. Hindi lang basta sa swerte na makakagawa ka ng pera. Sa pagkakataong ito, si Kiao Yuning. Kahit gaano pa karaming dumi ng aso ang matapakan niya, walang silbi rin. Maghihintay na lang kayo. Hintayin ninyong ma-produce ang mga sirang laruan na yan. Kundi mag-ipon lang ng alikabok sa warehouse. Hindi ko na maisip ang ibang paraan. Sa pagkakataong ito, siguradong talo na siya. Yung maliit na si Kiao Yuning na cute. Noong nakaraan, napahiya ako sa harap ng mga kasamahan. Tingnan mo. Ipinuhunan niya ang lahat ng pera. Mas mabuti pang mawala na siya. Gusto kong makita. Itong batang ito, sa oras na iyon sa pamilya Lin, paano ka nakahawak ng mukha? Lola. Anong tinitingnan mo? Ang saya-saya mo. Yuning ang nagbukas ng mga pop-up store na ito. Nagbebenta ng Mengmeng Rabbit. Sikat na sikat. Ang dami ng tao sa pila. Si Yuning, batang ito. Matalino. May ideya sa pamumuhunan. Magaling na material sa negosyo. Lola. Parang pinapalaki mo na siya sa langit. Talaga bang ganyan kaganda? Ang mga mata ng Lola ay may sukat. May pag-asa pa kaya itong tao? Alam na agad ni Lola. Ay, mali yata. Hindi ba't sinabi ko noon? Nadalhin mo siya dito. Nagsisinungaling ka na naman sa akin, asawa ko. Yung, Lola. Naalala ko, may meeting ang kumpanya ko. Kailangan kong dumalo. Uuna na ako Itong batang ito. Naghihintay ng nakakalitong kuneho. Nagpasimula ng pandaigdigang pagbili. Pisikal na pop-up store. Buwan ng benta ay lumampas sa 30 bilyon. Bakit? Itong pangit na laruan ay may bumibili. Bakit parang bulag ang mga taong ito? Kahit na nakapila pa para makuha ito. Itong si Kiao Yuning. Bakit ka? Palagi siyang swerte. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaang ganito pa rin siya. Magyayabang pa rin.
Hello? Hello? Tulungan mo akong ayusin ang isang bagay. Ning, kuya, ang galing mo talaga. Kahit si Bunso na tahimik na bunny, kaya nitong hulaan na magiging viral. Kaya mong ma-predict. Tingnan mo. Ito, yung pop-up store natin. Ngayon itong buwan na financial report. Sa isang buwan lang, nakabenta na tayo ng 30 bilyong halaga. Ning, hindi mo ba nakita yung offline na pop-up store natin? Araw-araw puno ng tao. Kahit pa yung mga makina sa mga pabrika namin, halos nagsusunog na ng usok. Ganito na. Pero kulang pa rin sa supply. Haha, inaasahan na. Kailan ba ako, Ning J, nagawa ng isang lugi na negosyo? Iyon ay. Ngunit, itong laruan, ang kasikatan ay may hangganan. Jai, tandaan mong ipaalam sa mga manggagawa. Simula sa susunod na buwan, bawasan ang produksyon. Aking ipapasa ito agad. Ning J, Pin, aking kukontakin ang pabrika. Alaynan. Hindi ko inasahan. Ang pananaw ni Ginoong Kiao ay talagang matalas. Nakaisip ka pa talaga. Sa SC ng Mengmeng Rabbit, nauna ka nang nakuha ang eksklusibong karapatan nito. Talagang totoo, mas lalo akong naging curious sa'yo. Ako talaga, lalo kang naging interesado. Miss Lin, ngayong pumunta ka dito. Hindi lang para sa, gusto mo bang purihin ako? Sinabi na ito ng lola dati. Sama-sama tayong umuwi para kumain. Ginamit ko ang trabaho bilang dahilan. Iniiwasan ko siya sa mga pagkakataong iyon. Ngunit, mukhang napansin ng matanda. Binigyan niya ako ng ultimatum. Talagang curious ako. Bakit? Mas pinili ni Miss Lin na ipanggap na boyfriend mo kaysa makipagkita kay Wang Shangkang. Yung playboy na si Wang Shangkang. Karapat-dapat siya. Kung ikukumpara sa kanya, mas nakikita kita ng mas kaaya-aya. Ginoo, Miss Lin, ito po ba ay nagkakahiyaan sa akin? Sino ba ang nagkakahiyaan sa'yo? Umalis na siya. Tandaan mo ha, sa weekend, uwi ka sa bahay para kumain. Siya Oksoy, tingnan mo agad. Pop-up store ni Kiao Yuning. Sa mga plush toy na bunny, may nakalagay na blades. Lumabas ang balita nito. Sinasabi mo talaga. Wala nang magagawa. Nasa trending na sa top search ang balita. May duda pa ba? Ang kanilang pop-up store. Sa ilalim ng opisyal na account, marami pang tao ang nagrereklamo. Tingnan ko nga. Talagang nagbukas ang langit ah. Sa wakas, si Kiao Yuning naman ang napag-usapan. Nadapa na siya. Noon, hindi ba sila nagkaroon ng pop-up shop? Sa isang buwan lang, ang benta ay umabot ng 30 bilyon, di ba? Ngayon, nang lumabas ang iskandalong ito, para na silang tuluyang bumagsak. Sa tingin ko, baka pa nga. Kailangan pa niyang magkulong ng ilang araw. Mas mabuti pang ipagawa mo sa kanya na ilabas lahat ng kinita niya. At pagkatapos ay malubog sa utang. Tingnan natin kung kaya pa niyang maging mayabang sa harap ko. Sa susunod, nakikita ko kayong dalawa na nagkakasalo sa pagkain sa bahay. Nakapayapa na ang puso ko. Si Ran, mula pagkabata ay matatag na. Ano man, ay siya nang nagdadala. Nandyan ka sa tabi niya. Nakapayapa na ang puso ko. Lola, mabuti naman kami. Huwag ka nang mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Kayo ng mga bata nagkakagusto sa isa't isa. At ang tagal-tagal pa. Sa tingin ko, kung maganda ang relasyon, mas maaga ninyong ayusin ang lahat. Sabi mo, kamusta siksiran sa bahay namin? Muda. Lola, napakabuti ni Xiran. Independyente at mahusay. May sariling opinyon. Siya ang pinakamagaling na babae na nakita ko. Sige na. Kailan mo naman, pakakasalan si Xiran sa amin. Lola, hindi ba tinitingnan natin kung ano ang ibig sabihin ni Xiran? Lola, busog na ako.
Bigla akong naalala. May lakad pa ang kumpanya ko. Uwi na ako muna. Bakit ngayon lang ako nakabalik? At aalis na rin. Si Yuning. May lakad din siya sa kumpanya. Babalik ako na lang kapag may oras ako para makita kayo. Sige na, sige na. Ang mga anak at apo ay may sariling kapalaran. Mga kabataan nila yan. Hayaan na lang silang magpasikot-sikot. Nalaman na. Si Lei Angxui ang kalaguyo niya. Si Wang Shongkang ang gumawa niyan. Yung naglagay ng pira-pirasong blades. Saktong naiwan ang tawag na naitala. Siguro gusto niyang gamitin ito para sa pera sa hinaharap. Ngunit, ngayon ay tamang-tama para sa atin. Para sa paglilinaw. Agad na gamitin ang ating account. Ilabas ang naitalang ito. Sabay hanap ng ilang marketing accounts para mag-repost. Palawakin ang saklaw ng pagpapakalat. Tandaan, dapat malaman ng lahat kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. CJ, gagawin ko na. Ang mga tao sa EUC ay gagawa nito. May blade sa loob ng manika. Ang iskandalo na ito ay lumalaki ng ganito. Si Qiao Yuning ay matagal ng ganito. Hindi pa rin kumikilos. Tama nga. Pareho pa rin ang dati, walang silbi. Kang Ji. Anong nangyari? Sige, sabihin mo. Kanino mo pinapakita ang mukha mong malungkot? Kang Ji. Doon kay Qiao Yuning. Gumamit ng opisyal na account para maglabas ng recording. Anong recording? Explain mo para marinig. Gusto kong makita. Siya si Qiao Yuning. Anong mga paraan ng ET meron siya? Hoy, gusto kong tulungan mo ako sa isang bagay. Pumunta ka sa pop-up store ni Qiao Yuning. At lihim na ilagay mo ang ilang talim sa mga laruan. Kapag natapos na ang plano, hindi ka mawawala ng benepisyo. Paano nangyari ito? Wang Shongkang, tingnan mo ang sarili mo. Sa mga ginawa mong kabutihan, nawala na ang dangal ng pamilya Wang. Dahil sa iyo. Mok, hintayin. Mama, ako. Noong una, pinapayagan kitang makipag-ugnayan kay Ginoong Lin. Nang maayos. Pero ikaw, sa halip pumunta ka sa bahay nila. At nagsimula kang magwala. Nagpasya si Lola Lin na. Ako'y siraan. Ngayon, ganito pa rin ang ginagawa mo. Mababang uri na paraan. Alam na ng lahat. Alam mo ba talaga, na ang ganitong kilos ay labag sa batas? Hindi ganito. Si Qiao Yuning, ang cute na iyon. Sinasadya niyang ipahamak ako. Huwag mo akong tawaging nanay. Hindi ako kasing walang silbi mo. Isang anak na laging nagkakamali. Sinasabi ko sa iyo, tungkol sa nangyaring ito, alam na ng board ng direktor. Dahil sa iyo, ngayon ay pinagtatawanan ako ng lahat sa kumpanya. Kung alam ko lang noon, mas mabuti pang hindi na lang ako nagkaanak. Ikaw na anak ko. Bakit ganito ang nangyayari? Si Qiao Yuning ang maliit na mahal. Siguradong siya yun. May kinalaman siya sa gawaing ito. Sino si Wang Shongkang? Siya yun. Kayo. Nakareceive kami ng ulat. Kayo ay pinaghihinalaan na naghasik ng gulo. Sadyang sinira ang reputasyon ng ibang negosyo. Pakisama kami. Hindi ako. Wala akong kinalaman dito. Muda. Ano, nahuli si Kang Ji? Paano pwedeng mangyari to? Tanga. Nakuha na silang lahat. Gusto pa rin niyang makita ako. Sabihin mo sa kanya. Hindi ako pwedeng pumunta para makita siya. Si Wang Shongkang ang maliit na cutie. Kaya niyang gawin kahit mga labag sa batas. Pero nahuli siya. Ano na ang gagawin ko sa hinaharap? Qiao Yuning. Nga, nandyan pa si Qiao Yuning. Ngayon, napakayaman niya. Dati, sobrang gusto niya ako. Basta't magpakumbaba ako. Siguradong hindi niya isasaalang-alang ang nakaraan. Patawarin mo ako. Pupunta na ako sa kanya ngayon. Masama ang kapalaran. Ning Ji, kukunin ko na ang sasakyan. Alaynan. Yuning. Hindi ako tama noon. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap dahil sa dati nating. Matagal na tayong magkasama. Patawarin mo ako, okay.
Na-detect ang host, yung dating shota na mahilig sa mayaman, humihingi ng muling pagkakaibigan. As trigger ang itinakdang gawain. Tanggihan ang hiling na makipagbalikan ng ex-girlfriend, at pahiyain siya sa publiko. Gantimpala sa natapos na gawain. Isang impormasyon na nagkakahalaga ng bilyon. Isa na namang impormasyon na nagkakahalaga ng bilyon. Mukhang may silbi itong si Liang Xu. Tama nga, may halaga siya. Yuning, bumalik tayo sa maayos na relasyon. Okay ba? Basta't gusto mo, na bumalik sa tabi ko. Gagawin ko ang lahat. Totoo yan. Pahiran mo ako ng sapatos. Ano? Ayaw mo bang gawin ang kahit ano? Pahiran mo ako ng sapatos. Ayaw mo pang gawin ang ganitong maliit na bagay. Yuning. Pinapapahiran mo ako ng sapatos. Kung ayaw mo, ayos lang. May kailangan pa akong gawin, aalis na ako. Sandali lang. Naku. Ay. Gamitin mo ang kamay. Kiao Yuning. Ginagawa mo ito ng sadya, di ba? Talagang gusto mo akong ipahiya, ano? Ano ngayon kung pinapahiya kita? Gaya mong babae tulad mo. Ayaw ko pang tumanggap ng libre mula sa'yo. Akala mo sobrang ganda mo. Na lahat ng lalaki ay nakapalibot sa'yo. Hindi ba si Kiao Yuning? Yung cute na yun. At ang kasintahan niyang si Liang Xu. Bakit parang ganito ang dating? Nag-aaway ang dalawa. Nag-aaway na sila. May kailangan pa akong gawin. Kaya hindi na ako dito. Titingnan ko ang iyong pagganap. Kiao Yuning. Walang kaalam-alam. Nagmamalaki na ako ng ganito. Hala ka pa bang magmatigas sa akin? Ginoong Liang. Sino iyon? Ginoong Liang. Ikaw ay dating boss ni Kiao Yuning. Supervisor Liu. Ako ito. Ayan, Liu. Liang, nakikita ko na kayo kanina. Parang nagkaroon ng kaunting pagtatalo. Bakit? Nagkaayos ba? Tingnan ang suot. Mukhang ang taunang kita ay ilang daang libo lang. Mahirap bumili ng bag. Tapos maglakas loob pang makipag-usap sa akin. Gusto ng karne ng swan. Sana nga. Ayan, Liu. Liang. Siya si Kiao Yuning. Hindi marunong pahalagahan ang mga babae. Bakit ka pa nag-aaksaya ng oras sa kanya? Isang puno, 3 nakabitin. Mas mabuti pang isaalang-alang mo ako. Ginoong Liu. Sinasabi ko sa'yo, itigil mo na. Ang mga maliliit mong balak. Sa harap ni Liang Xu. Walang silbi ang mga sinasabi mo. Iyan medyo matigas ka. Pero habang mas matigas ka, mas lalo akong nagiging determinado. Ikaw. Sasabihin ko sa'yo, ninakaw ni Kiao Yuning ang girlfriend ko. Kailangan kong ilabas ang galit na to. Kung may dapat sisihin, si Kiao Yuning ang dapat sisihin. Yung cute na iyon. Anong balak mo? May dahilan ang bawat utang. Si Kiao Yuning ang nagdala sa iyo. Hanapin mo siya. Bakit mo ako hinahanap? Gusto ko lang sanang gumanti sa kanya gamit ang kanyang sariling paraan. Kinuha niya ang girlfriend ko. Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Yung batang yon, sobrang sumusunod sa'yo. Kung malaman niya ito, hindi ba siya magagalit? Huwag kang lumapit dito. Matagal na kaming naghiwalay. Tulungan niyo ako. Tama na. Mokde. Bakit di ka pa umalis? Ayos ka lang ba, miss? Salamat sa pagligtas sa akin. Natapos na ang misyon. Binabati ang host sa matagumpay na pag-unlock. Isang impormasyon na nagkakahalaga ng bilyong-bilyon. Nilalaman ng impormasyon. Malapit ng ilunsad ng grupo ng Lin. Ang proyekto ng Koi Fish. Sa hinaharap na sentro ng negosyo sa Haicheng. Magtatayo ng pangunahing pamilihan. Pagkatapos ng pagtatayo, magiging isang pangunahing palatandaan ng komersyo. Na sumasaklaw sa buong Haicheng. Sa unang taon ng operasyon pagkatapos ng pagsasanib, lumampas sa 200 bilyong yuan. Ang proyektong ito ng Lin Group. Kung makakakuha tayo ng bahagi, mayroon ding magandang kita. Ningje, tumawag si Baizong at sinabi na matagumpay ang pagbuo ng software. Kailangan lang dumaan sa huling pagsusuri. Pwede na itong i-launch at promote. Ang galing. Agad na ipaalam sa departamento ng plano. Maghanda na para sa launching event. Magpauna na sa promosyon at hype. Ang event na ito ay para sa deep sea intelligence natin. Unang laban ng pagbabago. Sige, makikipag-ugnayan ako agad. Dial pad. Tapos dial pad. Hello, Yangi. Lin, gusto kong pag-usapan ang pakikipagtulungan. Muda.
Ginoong Kiao. Sa totoo lang, yung hakbang ni Momo, talagang maganda ang pagkakagawa mo. Pero kailangang sabihin ko. Sa aming Lin Corporation. Tungkol sa Jinli. Sa ganitong klase ng pakikipagtulungan sa proyekto. Siyam-siyam na bilyong kapital. Bigat. Pero malayo pa. Ayan, Gil. Lin, kulang ang kapital. Ito ay tanggap ko. Ngunit sa negosyo, hindi ito nakasalalay sa lalim ng iyong bulsa. Kundi tingnan ang hawak mong mga baraha na wala ang iba. Oh, kaya. Ang baraha mo ay. Sa susunod na linggo, may isang pagsasapubliko ng produkto ang Deep Sea Intelligence. Maaaring dumaan si Genvi. Lin, baka. Maaring mabago ang iyong pananaw. Sa press conference ng Deep Sea Intelligence. Mukhang ang ibig sabihin ni Ginoong Kiao ay magbibigay siya sa akin ng napakalaking sorpresa. Malalaman mo kapag nandyan ka na. Nangangako ako, hindi kita bibigyan. Ang lalaking ito ay tila lalong kaakit-akit. Muday, Brother Chen. Talaga bang dahil sa akin, ay hahanapin mo si Kiao Yuning para magpaliwanag? Pero nag-aalala ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala, Xia Oxu. Nakaayos na lahat. Kapag dumating na ang tamang pagkakataon, tiyak na papabagsakin ang batang ito sa kanyang reputasyon. Chenji. Talagang mabait ka sa kanya. Tiyak yan. Xia Oxu. Ayaw na ayaw ko sa batang ito. Kapag may pera na, agad na itinataboy ang kanyang girlfriend. Kawawang lalaki. Sa pagkakataong ito, dapat talagang magpakatatag. Bigyan siya ng leksyon. Tutulungan kita. Ihihingi ng ganti. Kiao Yuning, pinagtabuyan mo ako sa kumpanya. Panahon na, para singilin ka sa utang na ito. Iyan lang. Ito ang aming Deep Sea Intelligence. Na buong puso naming pinaghirapan. Ipakilala ang Lai Little Zai. Mga kaibigan sa media, may mga tanong po ba kayo? Huwag mag-atubiling magtanong. Ang ilayin na ito, talagang napaka-creative, napaka-advanced ng konsepto. Tingin ko, maganda ang hinaharap. Tama. Hindi ko inasahan na isang maliit na kumpanya ay makakagawa ng ganitong kahusay na teknolohiya. Ginoong Bai, ayon sa aking kaalaman, napakaliit ng sukat ng inyong kumpanya. Ang teknolohiyang ginagamit ng line na ito ay napakamapangahas at makabago. Tiyak na hindi maliit ang pondo na ginastos sa pananaliksik at pag-unlad. Maaari bang malaman kung sa proseso ng pananaliksik at pag-unlad, paano ninyo nalagpasan ang problema sa pondo na ito? Kailangan kong mag-imbita ng isang tao pagkatapos niyang pumasok sa stage para sumagot. Ang galing, Nining. Talagang hindi ko inaasahan. Ang taong ito talaga ay naghanda ng ganitong sorpresa. Mga kaibigan, ito ang ating Shenhe Didans na nagbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Ginoong Kiao Yuning, intelligent na malalim na dagat, aktwal na may-ari. Ngayon, naging unang matagumpay na tao ng aming bay. Kung wala ang kanyang suporta, hindi namin ito makakamit. Ito ay hindi tulad ng dati na sumikat. Ang pop-up store ng Mengmeng Rabbit. Siya ba ang tagapagtatag? Si Muday, si Xiao Day. Bago pa man sumikat ang Mengmeng Rabbit, nakuha na niya ang lisensya ng DC. Ang pop-up store nila, nakagawa lang ng isang buwan, ng 30 bilyong piso ang benta. Nga, hindi ko inakalang si Ginoo Kiao. Sa merkado ng artificial intelligence, ay may ganitong matalim na mata. Sa pamumuhunan. Narito, pakitawag si Ginoong Kiao para sa press conference na ito, na magbigay ng talumpati. Maligayang pagdating sa lahat, sa press conference na ito, na inorganisa ng aming Deep Sea Intelligence. Tama lang, ipinaliwanag din ni Boss Bai sa lahat, ang produktong ito ng aming kumpanya. Small Z Dai. Gamit ang revolusyonaryong teknolohiya, lubos akong naniniwala sa potensyal ng line na ito. May buong tiwala ako. Ginoo Kiao. Sino yan? Teknik na ninakaw, na naglakas loob pang magsagawa ng press conference. Ang kapal ng mukha ninyo. Sobrang kapal. Chen mo, bakit ka nandito? Kayo lahat. Ngayon pupunta ako upang ibunyag ang isang iskandalo ng pangangalunya sa negosyo. Kung hindi, mapapaniwala kayo sa matuwid na bolero sa stage na ito, na naglilin lang sa inyo. Huwag maghintay. Ikaw, gago. Anong sinasabi mo? Bakit nagmamadali?
May oras ka pang magreklamo mamaya. Tingnan nyo. Ito ang aming Blue Wall Technology. Pinakabagong inobasyon. Isang ilay na, pangunahin na bahagi, at ang kanilang bagong ipinakita. Naxiao Zidai, ay halos magkapareho. Hindi ito pangungopya. Ano ito? Ano? Ang tapang mong mag-innovate ng AI software. Pero nakaw pala. Yung lalaking ito, talagang may orihinal na material. Maliban na lang kung deep sea intelligence, maipapakita ang mas naunang petsa ng orihinal na data. Kung hindi, takot ako lang. Hindi ka makakatakas sa akusasyon ng pangungopya. Chen Mo, itong layin na ito ay malinaw na. Kami ng pangunahing koponan ang nag-develop nito. Ano bang pinagsasabi mo dito? Ako ba ang nagsasalita ng kalokohan? Ginoong Bai, dahil sinasabi mong tiyak na ang layin na ito ay kayo ang nag-develop. Basta, makakapagbigay ka rin ng orihinal na bersyon. Tunay na nalaman na ang katotohanan. Muday. Ganito kalakas ang loob. Mukhang noong mga nakaraang araw, ang computer ng kumpanya ay inatake ng hacker ng masama. Tiyak na siya ang may kinalaman dito. Chen Mo. Kaya pala, pumasok sa computer at nag-delete ng mga file. Ikaw ang gumawa nito, di ba? Talagang basta na lang nagsasalita si Ginoong Bai. Ano ang ebidensya mo na ako ang gumawa? Kailangan mong linawin. Ngayon ay ako na nag-aakusa sa inyo, Deep Sea Intelligence, ng pangungopya sa aming Blue Wall Technology, ng pangunahing teknolohiya. Ikaw, na walang hiya. Kiao Yuning. Ngayon ay nandito ka na. Nahulog sa ganitong iskandalo ng pangungopya. Gusto kong makita kung paano ka magiging mayabang. Umalis ka. Mga kaibigan, huwag magalit. Naakusahan ng pangungopya ay ang Deep Sea Intelligence na nakaranas ng isang sakuna ng walang dahilan. Susunod, ipakikita ko sa inyo ang isang bagay. Linisin ang ating suspetsa sa Deep Sea Intelligence. Nagnanakaw ba ito ng EXB? Kaya't ang Deep Sea Intelligence nais ipahayag ang kanilang orihinal na datos. Nawala. Mga kaibigan, ito ang aming kumpanya. Miyembro ng pangunahing koponan, si Xiao Chen. Ilang araw na ang nakalipas. Noong nakaraang Biyernes, nawala ang aming HB drive na naglalaman ng orihinal na datos. Sa opisina ni Ginoong Bai, sa lihim na kamera, natuklasan ang video na ito. Pwede bang magtanong? Ang dating Vice President ng Deep Sea Intelligence, may nais bang sabihin? Isang sariling gawa na pagtatanghal. Video recording. Gusto lang naming linisin ang inyong pangalan sa akusasyon ng pang-aagaw. Ginoo Kiao, sobrang inosente naman ang iniisip mo. Paano mo nalaman? Wala kaming backup plan. Pangatlo. Si Xiao Chen, alam ko na may malubhang sakit ang nanay mo at nasa ospital. Kailangan mo ng pera ngayon. Kailangan mo lang akong tulungan na nakawin yung ETSG na naglalaman ng orihinal na datos. Disk, 1 milyon. Agad na ilalagay sa card mo. Mokte.